Para may pagamot si Lolo, kailangan kong ibenta ang jade pendant na ito. Sana naman ay may halaga ito. Sa mga susunod na henerasyon, na makakakuha ng aking jade, ipapasa ko ang aking kapangyarihan ng banal na mata. Kumusta ka? Gising ka na, bilis. Nasa ospital ako. Gising ka na, kumusta ang pakiramdam mo? Medyo mabilis akong nagmaneho. Aksidente kitang nabangga, pero huwag kang mag-alala, paninindigan ko ito. Hindi ako makapaniwala na buhay pa ako. Parang may narinig akong, anong pamana ng mata ng Diyos? Ang tindi ng sugat mo, humiga ka na lang muna. Ako, ayos lang ako, ang pangalan ko ay Yuyu, ano ang pangalan mo? AKA pulang coralay, ang pinakamataas na uri ng pulang coralay. May kantab na parang wax, halaga ay 37 na milyong piso. Hindi ako makapaniwala, nakuha ko ang kakayahang makilala ang mga anti-gang bagay. Hindi ako makapaniwala, nakuha ko ang kakayahang makilala ang mga anti-gang bagay. Ngayon, pwede ko nang pagkakitaan ang kakayahang ito, ang singsing mo. Ay mula pa sa huling bahagi ng dinastiyang Qing, na ipinagkaloob ni Empress Dowager Cixi, sa Emperatrice Jia Shun, isang pulang coral na aka, na minsang napadpad sa ibang bansa, na may halagang 37 na milyong piso, at siya'y nagawa itong matukoy ng walang pagkakamali. Sabihin mo ang pinagmulan at halaga ng singsing. Hindi ko akalain na isa kang dalubhasa sa pagsusuri ng mga alahas. May mahalaga akong lakad ngayon, nandito ang contact information ko. Pupuntahan kita pagkatapos ng trabaho. Sige. Halos nakalimutan ko, kailangan ko pang bumalik sa opisina para magtrabaho. Yang Li, mukhang ayaw mo na talagang magtrabaho. Akala mo ba kung ano ang kumpanya? Pasok ka kung kailan mo gusto, aalis kung kailan mo gusto. Pasensya na, Ginoong Chen, kasalanan ko ito, may nangyari lang kasi sa akin. Ako, sige, huwag ka nang magdahilan. Pagliban ng walang problem, pwede ko talagang ay patanggal ka kay Boss Lin. Pagliban ng walang problem, pwede ko talagang ay patanggal ka kay Boss Lin. May tao ba dyan? Anong tinutulala mo? Bilisan mo at salubungin ang bisita. Tuloy po kayo. Bumibili ba kayo o nag-aayos ng mga anti-gang bagay? Mayroon akong isang blue glazed na banga ng general. Balak kong ibenta ito sa halagang 1 milyon. Tinatanggap nyo ba? Blue glazed na banga ng general, replika mula sa panahon ng Qing Shunji. Halaga nito ay 6,000. Ang anti-gang bagay na ito ay may lilang liwanag. Ibig sabihin nito ay isang peking bagay na walang halaga. Tanggapin. Yang Li, bigyan mo siya ng 1 milyon. Ginoong Chen, ang blue glazed na jar na ito ay isang peke. Sigurado ka bang bibigyan mo ng 1 milyon? Umalis. Ano? Nagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Huwag nang magsalita pa. Ibigay mo na ang pera. Ginoo Chen. Sa tingin ko mas mabuti kung ang boss na ang pumunta. Hindi natin kayang magdesisyon sa bagay na ito. Anong ibig mong sabihin na papuntahin ang boss? Anong karapatan mo para diktahan ako? Sabihan ng accounting ngayon. Magpadala agad ng pera. Anong ano mo? Isa ka lang na apprentice. Wala kang karapatang questionin ang desisyon ko. Sa oras ng trabaho, hindi ka nagtatrabaho ng maayos. Anong ingay yan? Boss. Ito ang bago nating apprentice, si Yang Li. Nakakuha siya ng peking item. Pinipilit niyang bigyan ng kliyente ng 1 milyon. Ikaw nga ang gustong magbigay ng 1 milyon sa kliyente. Tapos ngayon, binabaligtad mo pa ang usapan. Alam kaya niya na peke ito. Sinadya ba niyang gumawa ng plano para lokohin ang pera ng boss? At ngayon, idinadawat pa niya ako. Ang 1 milyong ito ay ibibigay ni Ginoong Chen. Anong pinagsasabi mo? Hindi ko kailanman sinabi sa'yo na gawin yan. Ipakita mo sa akin ang anti-gang ito. Yang Li, sinasabi mo bang sinisiraan ka ni Ginoong Chen? May ebidensya ka ba? Ako. Walang ebidensya. Wala kang ebidensya pero nagawa mo pa rin akong sir-on. Boss, ang mga taong ganito na walang maayos na ugali, dapat lang natanggalin. Gusto ko lang naman kumita ng mas malaki, kaya gumamit ako ng peking anti-gang gamit para makuha ang pera ng tindahan. Pero nasira ito ng isang walang kwentang tao, at napurnada ang plano ko. Kahit ano paman, kailangan siyang alisin. Ginoong Chen, sa negosyo ng pagbebenta ng anti-gang bagay, hindi may iwasang magkamali minsan. Kalilimutan na lang natin ang nangyari ngayon. Huwag na sanang maulit. Yang Li, sumama ka sa akin sa opisina. Iniisip din ni Lin Shiwen na tumanggap ako ng peking produkto, pero hindi ako pinarusahan. May iba pa ba siyang iniisip? Hindi.
boss. Si Yang Li ay malinaw na tumanggap ng ganitong kababang kalidad na pekeng produkto. Ngunit hindi mo siya binigyan ng konkretong parusa. Paano kung lahat ng tao ay gagaya sa kanya sa hinaharap? Hindi ko na kayang pamunuan ang grupong ito. Pagwawasto ng impormasyon tungkol sa anti-gang bagay. 7 kulay na tasa ng tsaa. Ito ay isang tasa ng tsaa na daw kay Chicken Cup mula sa panahon ng Ming Chenghua. Halaga, 5 milyon. Kapag nakita ng Divine Eye ang tunay na bagay, nagiging gintong liwanag ito. Kapag nakita ang pekeng bagay, magiging kulay lila ito. Sa hinaharap, gamit ang kapangyarihan ng mata ng Diyos, makakakuha tayo ng maraming pera. Ginoong Chen. Ngayon, naniniwala ka rin ba na ang asul na glazed na banga ng general ay peke? Syempre naman. Bilang isang nangungunang eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan, anumang anti-gang bagay na mapunta sa akin, malalaman ko agad kung totoo o peke. Itong sirang banga na ito, tingin pa lang, peke na. Hindi ako sang-ayon dyan. Ang asul na glazed na banga ng general ay totoo, at may taglay itong misteryo. May misteryo pa sa loob nito. Ikaw, bata, sino ka ba sa tingin mo, boss? Ang mga taong puro kasinungalingan ang sinasabi, dapat lang natanggalin sila. Ito. Ito ang Ming Chenghua daw kay Chicken Cup. Hindi ko akalain na may lihim itong tinatago. At natuklasan pa ito ng isang apprentice. Mukhang si Yang Li ay isang nakatagong eksperto sa pagsusuri ng mga antik. Ang tanging bagay na ito, ang Ming Chenghua daw kay Chicken Cup, ay nagkakahalaga ng higit sa 5 na milyong piso. Yang Li, salamat sa iyong matalas na mata. Nakapagbigay ka ng malaking kita sa kumpanya. Makakakuha ka rin ng 10% na komisyon dito. Ibig sabihin, 500,000. Salamat, boss. Sa unang pagkakataon gamit ang Divine Eye, nakakuha ko ng 500,000. Ang sarap sa pakiramdam ng kumita ng ganito, boss. Ang bagay na ito ay pinakuha ko kay Yang Li. Dapat ibigay mo sa akin ang komisyon na ito. Ginoo Chen. Sa tingin ko, dahil sa maraming taon mong sakripisyo para sa kumpanya, hindi ko sana gustong makipagtalo sa'yo. Pero ang mga ginawa mo, lubos akong nadismaya. At ano ba ang ginawa mo? Alam ko na lahat. Pinsan mo siya, di ba? Nagkutsaba kayong dalawa. At niloko ako ng hindi bababa sa 2 milyon. Ang ganitong gawain ay pandaraya. At may parusang pagkakakulong, boss. Ako, simula ngayon, ikaw ay tinanggal na sa kumpanya, Yang Li. Opisyal ka nang naging appraiser ng aming kumpanya. Sweldo mo ay 50,000 kada buwan. Bukod pa dito, may 30% na bonus at komisyon. Kuya, gising ka na. Gising, kuya. Kuya, gising ka na. Salamat, boss. Magtratrabaho po ako ng mabuti. Hindi kita bibiguin. Galingan mo, hindi kita pababayaan. Bukod pa rito, narito ang 500,000 na komisyon at 100,000 na bonus. Ipapadala ko sa account mo ang pera mula sa accounting. Hanap ka ng tao para itapon siya palabas. Huwag kang mamatay dito sa kumpanya ko. Bad trip. Opo, boss. Naiintindihan ko. Yung babaeng nakabangga sa akin kahapon, alam niyang isa akong dalubhasa sa appraisal. Inaya mo akong pumunta sa treasure appraisal event ngayong araw. Nasaan siya? Hindi ko akalain, siya pala ang ex-girlfriend ko, Yang Li. Sa tingin ko, tama ang sinabi ng nanay ko. Una, wala kang pera. Pangalawa, wala kang bahay. Pangatlo, wala kang matatag na trabaho. Ngayon, malubha ang sakit ng lolo mo, at nang utang ka pa ng 30,000 piso sa mataas na interes. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang kaligayahan. Ito ang jade pendant na ibinigay mo sa akin. Ibabalik ko na sa'yo. Maghiwalay na tayo. Pupunta rin siya sa auction, Yang Li. Yang Li, sinusundan mo ako. Sinabi ko na sa'yo ng malinaw, hindi ka karapat-dapat para sa akin. Bakit ka pa rin nangungulit at sumusunod sa akin? Umalis ka na ngayon din. Mawala ka sa harapan ko, hindi kita sinusundan, at hindi rin kita ginugulo. Nandito ako para sa ibang bagay, wala kang kinalaman dito. Akala mo ba maniniwala pa ako sa mga sinasabi mo? Hindi ko pa ba alam ang ugali mo? Bakit, mahal? Ito si Chen Hao, ang bago kong nobyo. Siya ang general manager ng Yiming Company. Napakayaman ng pamilya nila. Ting Ting, ito ba ang sinasabi mong ex-boyfriend? Tingnan mo ang suot niya. Mukhang galing sa probinsya at mahirap. Bata, anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko sa'yo, kung guguluhin mo pa si Ting Ting, huwag mo akong subukan. Huwag niyo akong maliitin. Nandito ako para dumalo sa auction. Bata.
Sinasabi ko sa'yo, ang auction na ito, hindi basta-basta, kung sino-sino lang ang pwedeng dumalo, mas mabuti pang umalis ka na lang agad. Ang kaibigan na dinala ko, si Yuyu, sino ang magtatangkang mang-api? Wala to. Siya ang pangunahing anak na babae ng pamilya Yu. Ang taong iyon pala ay, kaibigan ng pangunahing anak na babae ng pamilya Yu. Baka naman may, napakahalagang pinagmulan siya. Ano ka ba sa tingin mo? Ikaw. Ang lakas ng loob mong saktan ako, ikaw na walang hiya. Mahal, kailangan mong ipagtanggol ako, turuan mo ng leksyon ang babaeng ito. Hoy, Senyorita, hindi ko kayo nakilala kanina. Huwag kayong makinig sa sinasabi niya. Hindi ko siya kilala. Huwag kayong magkamali ng intindi. Si Yang Li ay kaibigan ko. Sadyang inanyayahan ko siya para tulungan akong suriin ito. Inaapi niyo ang kaibigan ko. Kung hindi ko ito maayos, sa hinaharap, sino pa ang maglalakas loob na maging kaibigan ko? Yuyu, alam ko na ang pagkakamali ko. Senyorita, patawad, patawarin mo ako. Isama mo ang babae mo. Lumayas kayo. Sige, aalis na kami. Talagang napakawalang hiya nito. Lahat, maupo na po kayo. Ang ating auction ay magsisimula na. Tara na. Tara na. Dito na tayo umupo. Yang Li, pagkatapos magsimula ang auction, tulungan mo akong suriin ang pagiging totoo ng mga anti-gang bagay. Tapos ako na ang bibili. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Ikaw na ang bahala. Mga panauhin, maligayang pagdating sa auction na ito. Ang listahan ng auction sa pagkakataong ito, sigurado akong nakita na ito ng lahat, kaya mangyaring aktibong magbid mamaya, dahil lahat ng ito ay mga bihirang bagay. Ang ilan pa nga ay natatangi, huwag palampasin ang pagkakataon. Ang alak na sisidlan na ito ay tinatawag na Kilong Zone. Matapos ang pagsusuri, natukoy na ito ay gawa noong panahon ng Ming Jiajing. Hindi ko na kailangang magpakilala pa ng marami. Ang panimulang presyo ng 9 Dragon Goblet na ito ay 2 milyon. Ang bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100,000. Yang Li, ano ang tingin mo sa goblet na ito? Jiyu Longzun, panahon ng Ming Dynasty, Jiajing. Ito ay modernong replika. Halaga ay 15 hanggang 20,000. Ang Jiyu Longzun na ito, pinakamataas na halaga ay 20,000. Hindi kailangan kunan. Paano mo nalaman? Bagamat ang Kowloon vase na ito ay mula sa panahon ng Ming Dynasty, at ginawa noong panahon ni Emperor Jiajing, ang siyam na dragon dito ay lubhang nasira. Kitang-kita na hindi ito naingatan ng maayos, kaya labis na nag-oxidize. Sa madaling salita, hindi tama ang pinagmulan ng bagay na ito. Mr. Yang, talagang kahanga-hanga ka. Ang pag-eniaya sa iyo ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Binabati kita, Ginoo #34, sa matagumpay na pagbili sa halagang 3,600,000 ng unang anti-gang bagay sa auction, ang Kowloon vase. Ito ay mula sa panahon ng Qing Xianfeng, isang blue and white porcelain bowl, na nasa perpektong kondisyon. Panimulang presyo 1,500,000. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi bababa sa 50,000. Simula ng auction. Ito. Ang mangkok na ito na may disenyo ng blue and white porcelain. Bagaman maayos ang pagkakapanatili, may mga bahid ang disenyo ng blue and white, at hindi ito gawa sa Imperial Kiln. Pero ito ay gawa sa mga lokal na pugon. Bagaman may tiyak na halaga sa koleksyon, ngunit ang halaga ay limitado at hindi masyadong mataas. Pinakamataas ay nagkakahalaga ng mga 150,000. Masyadong mataas ang panimulang presyo. Hindi sulit. Hintayin natin ang mas magagandang bagay. Huwag mong kalimutang paalalahanan ako. Oo. Miss Yu, napakaganda ng bagay na ito. Kailangan natin itong kunan ng larawan. Ang insensaryo na ito ay mukhang karaniwan lang. Sigurado ka bang kailangan itong kunan? Oo. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Kunan mo ng litrato. Ang insensaryo na ito ay nasuri at natukoy na mula sa huling bahagi ng dinastiyang Song. Ginawa ng mga lokal na manggagawa. Ang panimulang presyo ay 2 milyon. Ang bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100,000. Simulan ang pagbid. Simulan ang pagbid. 2,100,000. 2,300,000. 4 milyon. 4,500,000. Si Liu Zijian pala ang taong iyon. Nagpahayag siya ng pag-ibig sa akin dati. Matapos ko siyang tanggihan, palagi na siyang kumokontra sa akin. Talagang nakakainis. Huwag mo siyang pansinin. Hindi niya nakilala ang bagay na ito. Gusto lang niyang mang-asar. Ituloy mo lang ang pagtaas ng presyo. Kailangan nating makuha ang bagay na ito.
6 na milyon. 6,800,000. Miss Yu Yueyo. Nakakatawa ka talaga. Dinala mo pa ang isang taga-probinsya sa isang auction. Balak mo bang ipa-assess sa isang ignorante, ang isang anti-gang pamana? Kung kaya mo, magpatuloy kang magbid. Tutal, sasabay ako hanggang dulo, Miss Yu. Sa pagkakataong ito, ano ang pinakamataas na presyo na kaya mong tanggapin? 10 milyon. Kung sobra pa dyan, wala akong dala. Kung kailangan kong mag-ipon, baka kailanganin kong gamitin ang pondo ng kumpanya. Sige, kung naniniwala ka sa akin, hayaan mo ako ang humarap sa kanya. Sige. Ikaw na ang bahala. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. Ang taong ito. Hindi kaya sigurado na siya. Susundan ko pa rin. Gusto mong umatras si Higaw at ilaglag ako. Isang magsasaka na gustong ilaglag ako. Baka masyado ka pang bata kung gusto mong maging tanga. Sige. Hindi na kita aagawan. Ibibigay ko sa iyo ang 10 milyon. Paano mo naisip ang 10 milyon? Paano mo tinitingnan ang insensaryo na ito? Hindi rin ito mukhang nagkakahalaga ng 10 milyon. Oo nga, ang kalidad ng insensaryo na ito ay karaniwan lang. 5 milyon ay sobra na. Haha, ang batang ito talaga. Napakamalas ko naman. May mag-aalok ba ng higit sa 10 milyon? 10 milyon, unang tawag. 10 milyon, pangalawang tawag. 10 milyon, pangatlong tawag. Nabili na. 10 milyon para sa ganitong walang kwentang bagay. Ang tanga mo talaga. Sino ang tanga? Malalaman mo mamaya, si Liu Zijian, di ba? May lakas ka ba ng loob makipagpustahan sa akin? Sige, ano ang gusto mong ipusta? Kung ang halagang ng insensaryo na ito ay 1 milyon, matatalo ka sa akin ng 200,000. Ano sa tingin mo? Kung hindi ito nagkakahalaga ng 10 milyon, bibigyan kita ng 5 milyon. Sige, sinabi mo yan ha. Ang daming tao ang nakakita. Huwag kang magbago ng isip sa huli. Ang hurno ng langit at lupa, noong panahon ng Hilagang Song, nagkakahalaga ng 30 milyon. Binabati kita sa matagumpay na pagkuha ng pambansang kayamanan. Anong pambansang kayamanan? Insensaryo na ito ay pambansang kayamanan pala. Oo nga. Paano magiging pambansang kayamanan ang insensaryo na ito? Nagpapasikat lang ang batang ito. Pambansang kayamanan. Pwede ba nating makuha iyon? Pinulot mo lang ba ito? Eksperto ka talaga. Kahit natatakot, hindi magagawa. Kahit itong sirang bagay na ito ay pambansang kayamanan. Kung ito ay pambansang kayamanan, bibigyan kita ng 3 milyon pa. Ginoong Liu, kailangan mo nang maghanda ng 5 milyon. Tatanggapin ko ito ng may ngiti. Ano bang akala mo sa sarili mo? Sinasabing pambansang kayamanan, kaya pambansang kayamanan. Napakataas ng tingin sa sarili. Itong insensaryo, mukhang karaniwan lang. Pero sa ilalim nito ay may maliit na inskripsyon. Langit at lupa, walang hanggan. Ito ay personal na hinubog ni Yang Liu lang noong araw, noong panahon ng Hilagang Song. Ang pugon ng langit at lupa, ito ay nakatala sa kasaysayan ng Hilagang Song. Kung hindi kayo naniniwala, maaari ninyong suriin ang mga aklat ng kasaysayan. Ang ganitong pambansang kayamanan, gayunpaman, ay sinasabing hindi raw umaabot sa halagang 10 milyon. May sasabihin ako sa'yo, ang sobrang talino, minsan ay nagdadala ng kapahamakan. Ginoong Yang, napakahusay mo talaga. Sa pagkakataong ito, utang ko sa'yo ang lahat. Dahil sa'yo, nagawa kong makuha ang pambansang kayamanan. Ito'y dahil sa iyong tulong. Talagang napakalaking pasasalamat ko sa'yo. Walang anuman. Ang pagtulong sa iba ay tungkulin ko. Si Yang Li, tama ba? Mukhang may alitan na tayo ngayon. Naalala na kita. Hintayin mo ako. Ginoong Liu, aalis ka na lang ng ganito. Hindi ba masyadong hindi patas yan? Kanina ang ating pastahan. Natalo ka ng 5 milyon. Ngayon kailangan mo akong bayaran. Para makaalis ka dito, bata. Gusto mo talagang kalabanin ako, ha? Alam mo ba kung sino ako? Ako ay mula sa pamilya Liu, Liu Zijun. Hindi ko alintana kung ano ang pagkatao mo. Basta ibigay mo lang sa akin ang pera. Ang dami ng tao ang nakatingin dito. Kung gusto mong hindi magbayad, hindi ba maaapektuhan ang reputasyon mo? Ikaw, bata. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang pera ngayon. Salamat naman, sa malaking halaga ni Ginoong Liu. Ginoong Yang, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Huwag mo na akong tawaging Ginoong Yang. Medyo nakakailang. Kung ganun, huwag mo na rin akong tawaging Binibining Yu. Sige, ayos lang. Hello, Yang Li. Oo, ako ito. Malubha na ang lolo mo. Pumunta ka agad sa ospital. Sige, pupunta na ako. Miss Yu, malubha na ang lolo ko. Kailangan kong pumunta agad sa ospital. Aalis na muna ako. Oy,
Yang Li, bilin mo na itong pambansang kayamanan para sa akin ngayon. Ay padadala ko sa iyo ang bayad. Ay dadagdag ko na ngayon. Ang kontak mo. Ay, saka na lang natin pag-usapan yan. Uy, kailangan din ng pera sa ospital, ha? Anong ginagawa mo? Lolo, huwag mo akong takutin. Lolo, nakikiusap ako. Buksan mo ang iyong mga mata. Huwag mo akong iwan. Lolo. Nurse, nakikiusap ako. Pakisuyo. Tawagin mo ang doktor. Pakisuyo, iligtas mo ang aking lolo. Ginoong Yang, kalma lang po kayo. Lolo, magising ka na lolo. Huwag mo akong iwan. Lolo. Gising ka na lolo. Talagang tinakot mo ako. Lier. Nandito ako. Lolo, nandito ako. Anong nangyayari? Ano ba ang ingay na yan? Bakit ang gulo-gulo nyo kanina? Wala namang problema ang taong ito. Bakit kayo nagkakagulo? Lalo na ikaw. Ang lakas ng sigaw mo dito. Ano kung maistorbo ang ibang pasyente? Dr. Zhang. Kanina. Abala ka sa pakikiapid. Ano? Bata. Mukhang hindi mo kilala kung sino ako. Ang vice president ng ospital ay tiyo ko. Mas mabuti pang ngayon din ibigay mo sa akin. Mag-sorry ka na lang at magpakumbaba. Pwede kong ituring na parang walang nangyari. Kung hindi, isama mo ang lolo mo at umalis na kayo agad. Ang taong katulad mo, anong klaseng doktor ka ba? Isusumbong kita. Ikaw, isang walang kwentang tao. Hindi ka karapat dapat maging doktor. Ikaw. Ang lakas ng loob mong manakit. Tapos ka na, pati ang lolo mo tapos na rin. Anong ingay na yan? Hindi nyo ba alam na, bawal mag-ingay sa ospital? Tiyo, palayasin mo sila agad sa ospital. Kung hindi, ang ospital natin ay hindi magkakaroon ng katahimikan araw-araw. Huwag mo akong tawaging tiyo dito. Sa narinig kong ganitong kilos mo, ang magagawa lang natin ngayon ay palabasin muna ang lolo mo sa ospital. Bakit? Hindi pa gumagaling ang lolo ko. Bakit mo ako pinalalayas? Miss you. Bakit ka nandito? Hindi ka man lang nagsabi, para masalubong kita. Kung sinabi ko sa'yo ng maaga, hindi ba natin makikita ang eksenang ito? HMPH, ang galing nyo talaga. Kailan pa naging? Ikaw ang nasusunod sa ospital na ito. Nagiging diktador. Miss you. Nagbibiro lang ako. Huwag nyo pong seryosohin. Nandito ka ba para ipagtanggol siya? Ano? May reklamo ka ba? Tito, ikaw ang vice dean. Bakit ka magalang sa kanya? Tawagin mo na ang security. Palayasin mo sila. Tito, bakit mo ako sinampal? Tumahimik ka. Tiyo. Wala kang pakiramdam sa sitwasyon. Hindi ka pa ba mag-sorry kay Ginang Yu at humingi ng tawad? Tiyo, gusto mo akong mag-sorry sa kanya. Ano ba ang halaga niya? Ikaw. Yang Li. Ang sakit ni Lolo. Malala ba ang kalagayan niya? Ang buong detalye ng sitwasyon. Sabihin mo sa akin ng malinaw. Ganito ang nangyari. Kayong dalawa, mga walang kwentang aso, bilang mga medical personnel, hindi gawain ng isang tagapagligtas, oras ng trabaho, gumagawa dito ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Talagang napaka-responsable ninyo, mga anghel na nakaputi. Tawagin ninyo ang inyong direktor, Miss Yu. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Sa loob ng 1 minuto, pumunta sa kwarto 608. Kung hindi, ikaw na ang direktor, hindi na kailangan. Miss Yu, hindi na kailangang abalahin ang direktor. Hihingi ako ng tawad sa kanya ngayon. Ang galing mong magpanggap. Isang tawag lang ba talaga? Kaya mong tanggalin ang direktor. Sino ang niloloko mo? Akala mo kung sino ka na. Miss Yu. Ang bilis mo akong pinatawag. Ano ba talaga ang dahilan? Kayong dalawang tauhan mo. Ang yabang ninyo isa sa inyo, sa oras ng trabaho, gumagawa ng mga kahiya-hiya at maruruming bagay. May pasyenteng kritikal ang kalagayan, pero hindi tumutulong. Yung isa naman, mas lalong sumusuporta sa maling gawain. Pinalayas pa ang pasyente. Sinabi na ang ospital na ito ay siya ang nasusunod. Direktor Zhao, ano sa tingin mo ang dapat gawin dito, Miss Yu? Pasensya na talaga. Kasalanan ko ito dahil hindi ko sila nadisiplina ng maayos. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo ngayong araw ang isang kasiya siyang sagot, Miss Yu. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pangako ko, hindi na ako uulit pa. Babaguhin ko po, Binibining Yu. Sino ang taong nasaktan mo? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Ginoong Yang, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ginoong Yang. Ginoong Yang, nagkamali ako. Pasensya na. Hindi ko dapat ginawa iyon kanina. Nakikiusap ako.
Huwag niyo na pong palakihin pa. Patawarin niyo na po ako, Ginoong Yang. Walang halaga ang buhay ng tao, at gusto mo pang mapatawad. Imposible. Kayong dalawa ay tinatanggal na. Umalis na kayo ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng security. Binibining Yu. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, Ginoong Yang. Pasensya na po talaga. Kasalanan ko po ito dahil sa kakulangan ng disiplina, kaya nagkaroon ng mga pasaway sa ospital. Huwag kayong mag-alala, ililipat ko agad si Ginoong Yang sa ating espesyal na ward. Siguradong hindi magtatagal. Gagaling na si Ginoong Yang. Oo. Salamat sa iyo ngayon, kung hindi ka dumating agad. Ang bagay na ito, hindi ko pa alam kung paano tatapusin ito. Kanina nagmamadali ka, hindi ko pa naibigay sa'yo. Ngayon ibibigay ko na ang komisyon sa'yo. Ito ang 5 milyon. Ayon pa rin sa napag-usapan natin dati ang bayad. Sobrang laki nito, hindi ko matatanggap. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, baka hindi ko nakuha ang pambansang kayamanan na ito. Sa halaga, ang 5 milyong ito ay hindi sapat kahit sa sukli. Kunin mo na lang. Sige, tatanggapin ko na. Kung wala nang iba, aalis na ako. Alagaan mo si Lolo. Sige. Simula nang nakuha ko ang mahiwagang mata na ito, hindi pa lumilipas ang 1 araw, nakakuha na ako ng mahigit 1 milyon, at bigla akong naging isang dalubhasa sa pagsusuri ng anti-gang gamit dahil sa tulong ng mahiwagang mata para makapag-ipon ng mas maraming pera. Hello, boss. May kailangan ka ba sa akin? Pumunta ka ngayon sa Siang Tea House. Ipapadala ko ang lokasyon sa iyo mamaya. May konting bagay lang na gusto kong pag-usapan sa iyo. Sige, pupunta na ako agad. Dumating na si Yang Li. Oy. Boss, anong meron ngayong gabi? Bakit mo ako pinatawag? Tinawag kita ngayon dahil may ipapagawa ako sa iyo, sa tapat. May nakuha akong tindahan ng mga anti-gang bagay. Gusto kong ipasa sa iyo ang pamamahala. Hayaan mong ako ang mamahala. Ang negosyong ito ng mga anti-gang bagay. Ang mahalaga dito ay ang mata at damdamin. Naniniwala ako na taglay mo ang mga katangiang ito. Bukod pa rito, maraming tao sa lumang tindahan. Ngayon ay hindi ka na nila iginagalang. Manatili ka dito. Sa tingin ko ay magiging limitado rin ang kilos mo. Totoo nga iyon. Kung mananatili ako, walang makikipagtulungan. Mahirap din para sa akin. Kung makakapamahala ako ng isang sangay, ngayon ay maaari na akong magpakitang gilas at kumita ng mas maraming pera. Salamat sa tiwala, boss. Boss, wala nang laman ang tasa mo. Lalagyan ko ng tubig. Pasensya na, boss. Masyado lang akong nasabik. Ang ganda. Yang Li, sandali lang, hintayin mo ako. Magpapalit lang ako ng damit. Sige. Yang Li, tulungan mo akong hilahin. Yung zipper sa likod, hindi ko maabot. Sige. Yun. Boss, ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang. Ayos lang, uuwi na ako. Oo, medyo busy rin ako. Wala akong oras para ihatid ka. Mag-ingat ka sa daan. Sige, aalis na ako. Uy, ito na ba ang bagong boss? Oo, ang bata pa. Baka naman may koneksyon siya. Huwag mong sabihin, posible nga. Sino ang boss? Ako. Nandito ako para suriin ang mga alahas. Lalagyan ng panulat na may wood grain glaze mula sa panahon ng Qing Dynasty. Ang tunay na halaga ay 30,000. Ang bagay na hawak mo. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay mula sa panahon ng Qing Dynasty. Diretso ang bunganga ng lalagyan ng panulat. May wood grain glaze sa gilid. Ganitong uri ng pattern. Noong panahon ni Yang Zheng at Qianlong, pinaka-natatangi, pinaka-karaniwan, ay totoo. Sinasabi mong totoo ang bagay na ito. Totoong inalagaan ito ng mabuti. Wala rin itong anumang gasgas. Kung talagang gusto mong ibenta ito, pwede kitang bigyan ng patas na presyo, 3,000. Pero ayon sa kasalukuyang merkado, mas madaling ibenta ang pen holder. Pwede ko pang dagdagan ng 1,000. Pag-isipan mo, masyado namang mababayan. Nasa bahay ko lahat ng mga gamit na ito. Inalagaan ko ito ng maraming taon. Walang kahit anong kapintasan. Pakiusap, taasan mo ng kaunti.
Ang presyo ng merkado na 4,000 ay hindi mababa. Ang presyo ko sa ibang auction house, mas mataas pa. Kung talagang gusto mong bilhin, personal kung dadagdagan ng 800, hindi na tataas pa. Sige, 48,000, 48,000 na. Okay. Magbayad ka na gamit ang card. Itong lalagyan ng panulat kung ibebenta ulit. Aabot ito ng 30,000. Ang unang transaksyon na ito ay kumita ng 25,000. Maganda, maganda. Boss. Tong brush pot na may landscape painting ay hindi bihira sa industriya. 48,000 para sa isang brush pot. Hindi ba masyadong mahal? Tingnan nyo ang ilalim ng tasa na ito. Boss, wala kaming nakikita. Boss, ano ang nangyayari dito? Totoo na ito ay mula sa panahon ng Qing Yangzheng. Pero kung wala itong yin-yang na isda, mas mataas ang presyo nito. Kung mayroon itong yin-yang na isda, ang presyo nito, baka kailangan pang 10 beses pa ang halaga. 10 beses. Sige, magtrabaho na kayo. Aayusin ko muna ang counter. Terra. Hello, nandito ako para mag-apply. Kailangan nyo pa ba ng appraiser? May karanasan ako sa trabahong ito. Yang Li. Yang Li, ikaw nga. Ano, iniwan ka na ng babaeng boss mo. Kaya napadpad ka dito sa tindahan ng anti-gang gamit para magtrabaho ng part-time. Tama nga ang hinala ko. Ikaw nga, parang putik na hindi maipapako sa pader. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako iiwan ng anak mayaman? Ang marangya kong buhay, sinira niya lahat. Gusto mong maghanap ng trabaho. Depende kung papayag ako. Ako ang boss. Ikaw lang. Ikaw ang boss dito. Ahem. Hi. Ahem. Noon pa man ay hindi kita gusto. Kaya nakipaghiwalay ako sa iyo. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay pareho ka pa rin ng dati. Wala ka talagang pag-unlad. Hintayin mo lang. Hintayin mo ako. Kapag nakuha ko na ang loob ng may-ari ng Kang Baoju, tingnan natin kung paano kita tuluyang mapapaalis dito. Kung gusto mong makakain, depende pa rin yan kung papayag ako. Yeting, talagang hindi ka nagbago. Pareho ka pa rin tulad ng dati, mukhang pera. Hindi ako naghahanap ng tao dito, maghanap ka na lang sa iba. Sinabihan ka lang na mataba, nagalit ka na, isa ka lang maliit na trabahador. Ano ba ang pinapakita mo dyan? Anong nangyari kay Yang Li? Siya ang ex-girlfriend ko, gusto niyang mag-apply dito. Sa akin ang tindahang ito, si Yang Li ang boyfriend ko. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang pamamahala, may problema ba? Ano? Imposible. Si Yang Li na yan, parang putik na hindi kayang patayuin. Paano siya magiging may-ari ng tindahang ito? Hindi ka naniniwala, di ba? Ngayon, naniniwala ka na ba? Ang tindahan ko, hindi tumatanggap ng tao. Hindi ka rin namin tinatanggap. Umalis ka na. Yang Li, ikaw. Ikaw ay isang walang kwentang tao na hindi mabubuhay ng walang babae. Ting. Boss, salamat sa iyo. Narinig ko ang lahat habang nasa pintuan ako. Ang babaeng ganyan na mahilig sa pera. Mabuti pa't naghiwalay na kayo. Nandyan ba ang boss? Nandito ako. Pakita mo sa akin ang isang bagay. Kuya, itong tipat mo na may 2 tenga. Buong tipat ay napakaganda at maliwanag. Makapal ang glaze. Napakagandang bagay nito. Ay, pwede bang magtanong? Ano ang pinagmulan nitong bagay na ito? Bakit? Nagsusuri ka ba? Tingnan mo lang kung totoo o hindi ito. Hindi ba pwede na? Bakit ang dami mong tanong? Pasensya na, kuya. Aayusin ko na agad ang pagsusuri. Tipat na may 2 hawakan. Porselana mula sa panahon ni Qianlong ng dinastiyang Qing. Makinis ang kurba ng tipat. Buo ang anyo. Halaga, 3 milyon. HMM. Walang problema sa pondo. Ito ay mula sa panahon ng Qianlong. Ang tipat na ito na may 2 hawakan. Tinatawag din itong Dragon Subdue ang Arhat tipat. Ito ay mula sa panahon ng Qing Dynasty. Nagkakahalaga ng 1 milyon. Maganda ang kondisyon ng tipat na ito. Sa isang transaksyon lang, kikita ka agad ng 2 milyon. 1 milyon. Ang kakayahan ni Yang Li sa pagsusuri ng mga alahas, talagang nagbukas ng mata ko. Kung siya ang magiging boss dito, sayang naman ang talento niya. Tama,
1 milyon nga. Kung interesado kang ibenta ito, pwede kitang bigyan ng dagdag na 50,000. Sige, kunin mo na. Kung ganito kataas ang halaga, ang hindi kumita, tanga, sige. Ibibigay ko na ang cash ngayon, Shaoli. Magdala ka ng 1 milyong cash, sige. Ang patakaran sa tindahan namin, kapag nabenta na, hindi na pwedeng tobyusin. Alam mo naman ang patakaran. Alam ko. Pero, mayroon pa akong isang kahon sa bahay. Puro ganitong sinasabi mo. Kung ang tindahan mo, may kakayahang tumanggap, lahat ng nasa bahay ko, tanggapin nyo na. Isang kahon ng mga anti-gang bagay. Kung totoo lahat ng nasa kahon. Makakakuha tayo ng 5 milyon sa biyahe na ito. Baka mas marami pa. Boss, gusto mo bang sumama sa akin para tingnan? Hindi malayo, 2 kanto lang. Tara, tingnan natin ngayon. Kung ganito lahat ang kalidad, pwede nating bilhin lahat. Ano? Boss, ako na lang ang sasama. Ang asawa ko, masyadong selosa. Ang ganda mo, parang artista. Ang katawan mo, sobrang hubog. Kung makita ka ng asawa ko, na mukhang laging pagod, ewan ko kung ano ang iisipin niya. Sige na. Hihintayin kita sa tindahan. Ikaw na ang mauna. Tingnan mo muna. Tara. Ubo. Yung sinasabi mong mga dragon subdue ang Arhat na paso, nandito lang nakalagay. Yang Li. Talagang hindi ka natatakot mamatay, ano? Ha. Chen Dunglin. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Malalaman mo na agad. Lahat kayo, sugod, basagin ang mga binti ng batang ito. Akala mo talaga, sa tingin mo ba, gamit ang mga paraang ito, kaya mo akong talunin? Patay. Ano ba to? Yang Li, kailan ka pa naging ganito kalakas? Gusto mo pa? Kung nagawa kong patulugin sila, pwede silang patayin. Sa mga ito, kasama ka. Kuya, nagkamali ako, hindi ko na uulitin. Noon. Kasalanan mo yan, kung mang-aabala ka pa ulit sa akin, hindi na kita patatawarin. Kuya, aatakihin ba natin ang batang ito? Aatakihin. May sakit ka ba? Aatakihin. Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba alam kung gaano kalakas si Yang Li? Gusto mo bang mamatay? Sige, hindi kita pipigilan. Sige, pumunta ka, baliw ka. Boss, ang laki ng bahay mo. Huwag kang mag-alala, tumira ka na lang dito. Binili ko na ang bahay na ito. Binili mo na. Oo, ang bahay na ito ay hindi bababa sa 200 square meters, hindi ba? Hindi bababa sa 5 milyon. Hindi pa ako nakatira dito. Napakaganda ng bahay na ito. Simula ngayon, dito ka natitira. Sakto rin sa halaga mo. Boss, simula ngayon, bawat buwan, magbibigay ako ng 5,000 para sa upa. Pagkatapos ng taon ng bonus, ibabalik ko ang kulang sa upa. Hindi na kailangan. Total itong bahay ay binili ko talaga para sa'yo. Ang halaga mo ay higit na mas mataas kaysa sa bahay na ito. Kung ayaw mong tanggapin ang upa ko, hindi na ako titira dito. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Natatakot akong hindi ko mababayaran. Kung talagang gusto mong magbayad ng renta, sige, magbayad ka na. Oo, pero ako ang landlord. Kung magkano ang babayaran, ako ang magdedesisyon. Oo. Sa hinaharap, magbigay ka sa akin ng 3,000 piso kada buwan. Pwede mong bayaran tuwing 6 na buwan. Ikaw ang bahala kung paano mo ito babayaran. 3,000 kada buwan. Total, ang bahay na ito ay nakatiwangwang lang naman. Tumira ka na dito. Pwede pa akong kumita ng libre sa renta mo. Huwag ka nang makipagtawaran sa akin. Yang Li, umupo ka, ha? Kakabukas lang ng tindahan mo ng anti-gang gamit. Kailangan mo ng maraming paninda ngayon. Narinig ko sa West Street.
Nagsimula na ang pamilihan ng mga anteng-anteng. Sa galing ng mata mo, baka makahanap ka ng magagandang bagay. Sakto, magagamit mo iyon para madagdagan ang mga paninda sa tindahan ng anti-gang gamit. Ikaw na ang boss ngayon. Kailangan mong pag-isipan ang mga bagay na ito. Ang pamilihan ng mga anteng-anteng ay lugar para sa pagbebenta ng mga anti-gang gamit. Ngayon, magagamit ko ang aking espesyal na kakayahan para makahanap ng maraming magagandang anti-gang bagay. Sa ganitong paraan, makakakuha na naman ako ng maraming pera. Sakto. Wala akong gagawin ngayong gabi. Pwede kitang samahan sa pag-ikot sa Ghost Market. Sige, punta tayo doon ngayong gabi para tingnan. Boss. Sa nangyari ngayon, talagang napakalaking pasasalamat ko sa iyo. Kung hindi mo, mamasamain ang aking kakayahan. Gagamitin ko ang bahay na ito para ipagluto ka ng ilang paborito kong putahe. Sige. Sakto, medyo gutom na rin ako. Okay, hintayin mo. Nako. Ito ang unang beses na magluluto ako para sa iba. Hindi ko alam kung magugustuhan mo. Ang sarap. Sabi ko, Yang Li, ngayon, talagang, mas lalo kitang kinikilala. Pero hindi mo ba napapansin na dito? May kulang. May kulang nga. May kulang. Wala namang kulang dito sa akin. Kulang ka ng babaeng may bahay. Ano sa tingin mo? Maganda ba ang katawan ko? Maganda. Yang Li, ano sa tingin mo tungkol sa akin? Maganda ba ako? Gusto mo bang maging girlfriend kita? Boss. Maganda ka naman. Bukod pa doon, ang galing mo pa, at ang yaman mo pa, pero hindi kita kayang pantayan. Sige na, nagbibiro lang ako. Pagod ka na buong araw, magpahinga ka na ng maaga. Sige, hatid na kita. Hindi na, kaya ko nang umuwi mag-isa. Nasaan ang boss nyo? Patawag nyo ang boss nyo. Ano ba itong binibenta nyo sa tindahan? Tagang kilalang mandaraya ang tindahang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nangyari ngayon, kung walang paliwanag, maghanda kayong ireklamo ko kayo sa DTI. Ako ang may-ari dito. Ano bang problema mo? Pwede mong sabihin sa akin, kung anong problema. Ano ba itong kalokohang tindahan ng kayamanan ninyo? Puro peke ang binibenta. Paano mo ako matatanong ng ganyan? Ginoong Hao. Huwag kang magalit. Ano bang nangyari? Sabihin mo sa akin. Gumastos ako ng napakaraming pera para lang mabili ang basag na bateng ito. Ang nangyari ngayon, kung walang solusyon dito, naniniwala ka ba? Nababasagin ko ang sirang tindahan mo. Ginoo, sandali lang po. Tatanungin ko lang ang sitwasyon. Aksuan, halika sandali. Anong nangyari? Itong boss na ang apelyido ay Su. Pumunta siya kahapon. Bumili siya ng anti-gang florera mula sa huling bahagi ng Qing Dynasty. Tama. Dahil pumunta ako sa tindahan ninyo para bumili, ay dahil sa pangalan ng inyong Kang Baoju, na kilala sa reputasyon. Pero kahapon, bumili ako ng isang anti-gang bote. Pag uwi ko, doon ko lang nalaman, na ito pala ay peke. Sabi mo, ang ganitong gawain ninyo, hindi panloloko. Imposible. Ang bawat piraso sa aming koleksyon ay personal kong sinuri, walang kahit isang peke. Ang sinasabi mo, hinding-hindi ito mangyayari. Huwag mo akong bulahin dito. Itong bote na ito, pinakonsulta ko ito sa eksperto kahapon. Malinaw na sinabi ng eksperto sa akin, isa itong mahiwagang bagay. Kung hindi ka naniniwala, pwede natin itong ipa-examine ngayon mismo. Peke pala ang bote. Pero, napakapangit ng pagkakagawa nito. Ano? Wala ka nang masabi, di ba? Sige, sabihin mo, ang nangyari ngayon. Paano natin aayusin ito? Boss, ako ang nagbenta nitong Qing Dynasty na anti-gang bote, pero nasuri ko na lahat. Totoo ang materyales nito, TSEH, at saka ang silang pattern nito. Napatunayan na rin, walang kahit anong problema. Hindi ko alam kung bakit, ngayon bigla na lang naging peke ito. Huwag kang kabahan, wala kang kinalaman dito. Ako na ang bahala, aayusin ko ito. Ang tingin ko, gusto mo lang umiwas sa bayarin, ano? Hoy, lahat kayo, halika't tingnan nyo ito. Kahapon, sa bahay niya ako, bumili ako ng vase mula sa dinastiyang Qing. Pag uwi ko, pina-authenticate ko. Hulaan nyo kung ano ang nangyari. Bukod sa totoo ang empleyado niya, lahat ng iba pa ay peke.
Kanina pa ako nagdududa. Ang takor na ito ay parang magaan sa kamay. Baka may problema rin ito. Sa sinabi mo, parang may punto ka. Boss Su, kung may peke sa tindahan namin, hindi ko ito tatakasin, lalo na hindi ko ito iiwasan. Zay, pero dinala mo ang ganitong klase ng mababang kalidad na pekeng produkto dito sa lugar ko para manggulo. Akala mo ba talaga na isa akong tanga? Hindi pa natin pinag-uusapan ang bote mo. Kung ano ang kalidad nito. Ang tunay na produkto ay makinis at may tamang hugis. Ang bote mo ay patag. Alin ang totoo? Alin ang peke? Malalaman agad. Anong ibig mong sabihin? Ibig mong sabihin ako, sadyang kumuha ng isang mababang kalidad na bote para manggulo, tama ba? Mga tauhan sa tindahan namin, alam ko lahat ito, lahat ay dumaan sa propesyonal na pagsasanay. Ganito kasimpleng peking bagay, imposibleng hindi makita. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, ito ay isang replika lamang. Hindi ito maaaring maging mula sa aming treasure house, na ibinebenta namin. Totoong pera ang ginamit ko para bumili ng bote mula sa inyong tindahan ng kayamanan. Nasa akin ang resibo. Ngayon sasabihin mo sa akin na hindi ito galing sa inyong tindahan. Mukhang gusto mo akong lokohin. Kung hindi mo aaminin ngayon, napakadali niyan. Tatawagan ko agad ang pulis at tatawagin ko rin ang ahensya ng negosyo para magsagawa ng inspeksyon. Sa oras na iyon, tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Dito mismo. Ipinapangako ko sa inyong lahat, nagbebenta kami ng mga anti-gang gamit sa Cambodia. May mga espesyalista kaming nag-iinspeksyon. Walang posibilidad na may peke. Bukod pa rito, itong bote mo. Ang pandikit sa dugtungan ay bago pa. Napakabastos ng pagkakagawa. Kung kami ang gumawa ng peke, hindi ba tayo rin ang sisira sa sariling reputasyon? Ikaw. Siguradong ikaw ang palihim na nagpalit, baka ikaw pa ang nagnakaw habang nagbabantay. Sinamantala mo ang pagkakataon para palitan ng bote. Siguradong ayaw mong aminin. Walang problema. Tatawag ako ng pulis ngayon. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka na ngayon. Sakto para sa mga pulis, para maimbestigahan ng maayos, at mapatunayan ang kalinisan ng aming lugar. Ay. Tay. Huwag kang tumawag ng pulis. Anong sinasabi mo? Ito ay isang anti-gang nagkakahalaga ng daan-daang libo. Tatawagan ko na ang pulis ngayon. Isusumbong ko sila para sa pandaraya at pagbebenta ng peke. Tatay, yung vase mo. Ako ang nagpalit niyan. Anong yuan? Ikaw pala talaga. May utang ako sa labas. Kaya kinuha ko ang vase mo at ibinenta. Plano kong palitan ng peke. Akala ko hindi mo mapapansin. Sino ang mag-aakala na ipapatingin mo pa ito? Ikaw. Magkano mo ito na ibenta? 5,000. Ikaw talagang suwail na anak. Binili ko ang Qing Dynasty na Florera sa halagang 80,000. Ibebenta mo lang sa akin ng 5,000 piso. Ginoong Su, ang presyo ng Florera mo, hindi lang yan. Sa loob ng 2 taon, magkakaroon pa ng halaga na biktima ang anak mo. Dapat kanina pa ako tumawag ng pulis. Para sa'yo, inutil. Matuto ka sana. Talagang karapat-dapat kang maging boss ng treasure house. Ang bata pa, pero napakahusay ng mata mo. Kahanga-hanga talaga. Tama. Oo nga pala. Yung nakita kong pitchel na may ulo ng unggoy kanina. Ibalot mo na para sa akin. Sige po, ang reputasyon ng inyong treasure house. Mapagkakatiwalaan pa rin. Boss Yang, pasensya na sa nangyari ngayon. Nandito ako para humingi ng paumanhin. Kung ngayon nakasira ako ng reputasyon ng tindahan, handa akong magbayad ng danyos, 10,000 piso. Ano sa tingin mo, ha? Kung hindi sapat, pwede ko pang dagdagan. Walang problema. Sa hinaharap, ang aming Cambodia ay umaasa sa tulong ni Boss Su. Dahil lang sa hindi pagkakaintindihan, mas mabuti kung maipapaliwanag ito ng maayos. Ay nako, sayang lang ang ilang daang libong piso para sa Florera, HMM. Ganito na lang, ang Florerang iyon ay nabenta lang kahapon. Pwede kitang tulungan na tingnan ito. Baka sakaling maibalik pa natin ito. Oy, Boss Yang, kung talagang matutulungan mo akong mabawi ito, magdadagdag pa ako ng 30,000 mula sa sarili kong bulsa. Bilang pasasalamat ko sa'yo. Mukhang maganda rin ito. Tutulong ka na. Kikita ka pa ng dagdag. Ang ganitong paraan ng pagkita ay ang saya, di ba? Bakit hindi mo pa sabihin kay Boss Yang kung saan mo ibinenta ang bote? Nasa kalye ng Nanping, sa isang antique shop na tinatawag na Feilong Lu. Pero sinabi niya sa akin na iyon na ang pinakamataas na presyo. Niloko ka niya. Iyan ay mula sa panahon ng Qianlong ng Qing. Bote ng 5 dragon na berde. Bihirang kayamanan. Ngayon ay mabibenta ng 80,000. Pagkalipas ng 2 taon, maaaring tumaas sa 100 hanggang 150,000. Kahit bumaba ang presyo, hindi ito bababa sa 5,000. Hindi mo talaga naiintindihan ang industriya ng anti-gang bagay. Paniwala ka ng mga tao na parang hilaw na itlog. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at magturo ng daan. Kung hindi makakabalik ang Florera ngayon, tingnan mo na lang kung paano kita paparusahan. Dito. Anong ginagawa mo? Talaga bang napakamahal ng Florerang iyon?
Ang hirap magtiwala sa tao ngayon. Ibalot mo na ito para sa akin, pati ito rin. HMM. Anong ginagawa ng batang ito dito? Siya nga. Siya ang may-ari ng Feilong Building. May-ari, dumating ako ngayon. Gusto ko lang itanong sayo, kahapon ba tumanggap ka ng isang florera? May taas na 44 na kalibre, 12, may madilim na asul na disenyo sa ilalim. Wala akong tinanggap na kahit anong bagay nitong mga nakaraang araw. Baka mali ang taong hinahanap ninyo. Oy, kahapon, ikaw naman talaga, ang kumuha ng bote ko, at niloko mo ako na. Hindi mahalaga ang bote na iyon. Isang bote lang mula sa panahon ng Republika. Walang halaga sa koleksyon. Ano nangyari? Nag-aaway kayo. Ay, huwag kang magulo dito. Ang bibig ng tao ay may dalawang labi. Sinasabi mong kinuha ko ang bote mo. Kung ganoon, ipakita mo ang ebidensya sa akin. Ting. Oh, boss. Ganito kasi, ang anak ko kasi medyo pasaway. Palihim niyang kinuha ang florera sa bahay, at ibinenta ito. Ganito na lang, tingnan mo kung pwede ba ito. Ganito na lang, ituturing ko na lang itong leksyon. Magdadagdag ako ng 3,000 piso, para mabawi ko ang florera. Ano sa tingin mo? Sabi ko wala. Ibig sabihin wala. Kung naghahanap kayo ng bote, marami dito sa tindahan ko. Kailangan nyo lang pumili, magbayad at umalis. Tungkol dun sa sinasabi mong bote, hindi ko pa nga siya nakikita. Paano kita hahanapin? Pare-pareho tayong negosyante ng anti-gang gamit. Magpakumbaba ka na lang. Wala kang ginagawa buong araw. Kumita ka ng 3,000. Hindi na kailangang palalin pa ang sitwasyon. Ay, sabi ko, bibili ba kayo o hindi? Kung hindi, umalis na kayo. Huwag niyong harangan ang tindahan ko. Bata, narinig ko ang tono mo. Mukhang marunong ka rin sa anti-gang bagay. Ting. Ano bang akala mo sa sarili mo? Hindi ka pa nga nagbibinata. Ang lakas ng loob mong makialam sa iba. Ting. Sige nga. Ngayon gusto kong makita kung ano meron sa tindahan mo ng anti-gang gamit. Ilan ba talaga ang mga tunay na piraso? Ang 4 na sulok na tansong kalan na may 2 hawakan. Dapat ay isang kirin na kalan mula sa dinastiyang Ming. Peke, modernong replika. Halaga, 500 yuan. Gininto ang insensaryo na may 8 kayamanan. Dapat ay mula sa dinastiyang Qing. Peke, modernong replika. Halaga ng 1,000 yuan. Ang mga bagay sa estanteng ito ay puro mga handicraft. Pwede itong makapanlin lang ng mga baguhan, pero sa aming mga eksperto, basura lang ito. Hindi nga, seryoso. Nagsisinungaling ka. Huwag mo akong idamay dito. Ang bata mo pa. May alam ka ba sa mga sinaunang bagay? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan dito. Hindi ka naniniwala. Ano? Sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Itong tansong kalan mo. Dapat ito ay isang Ming Dynasty na kalan ng kilin, 2 tainga na maliwanag, isang tansong kirin na nakaupo sa tuktok ng tore, mukhang tama rin ang kulay. Pero, ito ba'y binabad mo? At saka, binabad sa suka at asido sulfur eco, at nilinis gamit ang toothpaste. Gawin mong mukhang kulay tanso, ginawa mo ito para maging kulay tanso, mas mukhang totoo. Sinadya mo pa itong ibaon sa lupa ng ilang panahon, may bakas pa ng kaunting kalawang mula sa lupa, halaga 500 piso, 500 araw, hindi 500 piso. Hoy, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako ba nagsasabi ng kalokohan? Malalaman mo rin mamaya. At itong insensaryo mo, sa tingin ko, mukhang peke ito. Ginaya mula sa insensaryo ng Qing Dynasty na may ginto at 8 kayamanan. Pantay at balanse. Ang taas ay eksaktong akma, pero isa lang itong modernong replika. Halaga ay 1,000 piso. Diyos ko, nakakatakot ito. Sino ba talaga ang taong ito? Nandito ba siya para manggulo? Isang tingin lang. Masasabi mo ng eksakto kung tunay o peke ang aking antigo. Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng hayaan pang magsalita. Kung hindi, ang tindahan ko ng antigo ay magsasara na lang. Bata, huwag mo akong linlangin dito. Ang galing talaga ni Boss Yang. Sa isang tingin lang, alam na niya kung totoo o peke. Ang anti-gang gamit, ang ganitong klaseng eksperto sa pagsusuri ng mga kayamanan. Kailangang makilala ng taos puso. Oo, oy, sabihin ko lang, kung may kailangan kayo, sabihin nyo na. Huwag nyong gawing parang opisina ng gobyerno ito. Matagal ko nang pinapatakbo ang tindahang ito. Ang puhunan ko ay tiwala. Ting. Kapatid. Tinatanggap ko ang bagay na ito. Kung gusto nyong kunin pabalik, maging maayos ka lang, huwag ka nang magulo. Kung hindi, walang mabuti sa kahit sino. Isa itong bote mula sa panahon ng Republika ng China, di ba? Ito ay isang bote mula sa panahon ng Qianlong ng dinastiyang Qing. Ama na. Wala akong pakialam kung Qing o Republika ng China yan. Basta ito ang bote. Nasa resibo ang bagay na ito.
Kung okay lang sa inyo, sumama kayo sa akin sa likod para kunin ito. Ano ba ang nangyari kay Lao Zhang? Bakit niya dinala ang mga tao dito? Ang batang ito, dinala ang mga tao para sirain ang reputasyon ng Feilong Building. Mga kaibigan, lahat tayo ay nabubuhay sa trabahong ito. Kapag nasira ang reputasyon natin, sa hinaharap, paano pa tayo magnenegosyo? Boss Yang. Matagal ko nang napansin na hindi ka madaling magkompromiso. Bakit? Gusto mong makipaglaban, bata, sa ganitong oras pa, nagpapasikat ka pa rin sa akin. Makipaglaban, hulihin niyo siya para sa akin. Akala mo ba sapat na ang mga taong ito? Gusto mo pa akong saktan? Ay, kapatid. Ako ang hindi naging patas sa bagay na ito. Ibabalik ko na sa iyo ang bote. Boss Su, nakuha ko na ang gamit. Ibalik mo na sa kanya ang 5,000. Ah, salamat, Boss Yang. Kung wala ka ngayon, itong bagay na ito, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Tutuperin ko na ang pangako ko. Ay padadala ko na sa iyo ang 30,000. HMM. Salamat, Boss Su, Boss Yang. Sige, alis na tayo. Ha. Si Boss Yang, anong nangyari sa kanya? Ang boss ng Feilong Tower, bigla siyang inatake, may bara sa ugat niya. Ubo. Salamat. Kapatid, kanina ay nabulag ako ng kasakiman, kasalanan ko, humihingi ako ng tawad. Kung gusto mo talagang magpasalamat sa akin, sa hinaharap, bawasan mo na ang paggawa ng ganitong nakakasira sa reputasyon ng mga anti-gang bagay. Oo, tiyak kong tatandaan ko. Yang Li, huli na ba tayo? Mukhang marami nang nagligpit ng mga pwesto, tansya. Wala rin sigurong mga customer. Ang West Street ay bukas lang tuwing Miyerkules at Sabado. Dahil nandito na tayo, tingnan na lang natin, para hindi masayang ang lakad. Sige ba, ikaw ang boss, susundin kita. Ikaw ang boss, di ba? At ikaw pa ang pinakamalaki. Kung gusto mo talagang makita, bakit hindi na lang pagkatapos nito? Ay, huwag na lang, mauna na akong maglibot sa mga anti-gang gamit. May balak pero walang lakas ng loob, ang duwag na yan. Ganito ba talaga kahirap akong akitin? Sa totoo lang, madali naman akong akitin. Isang akit lang, nakuha mo na ako. Yang Li, sa pwestong ito, puro mga modernong replika lang ang nandito. Walang magandang makita, palitan na lang natin ng ibang lugar. Hindi ko akalain na makikita ko pa ito. Mukhang makakakuha tayo ng malaking pagkakataon ngayon. Makakakuha tayo ng malaking kita. Yang Li, itong plato, isa lang itong modernong replika. Walang dapat tingnan. Boss, ang ganda ng plato mo. Magkano ito? Kung talagang gusto mo, 10,000. Boss, ang taas naman ng presyo mo. Isang sirang plato lang ito. Ang lakas ng loob mong humingi ng 10,000. Kung gusto mo, kunin mo. Kung ayaw mo, wag na. Medyo may kakaibang katangian ang plato na ito. Ayos lang naman. Magandang gawing palamuti sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi kita palulugiin. HMM. Sige na. HMM. Ay naku. Ang patakaran sa West Market, kapag nabenta na, walang balik ang produkto, tanggapin mo na. Yang Li, oo. Itong bagay na ito, ay isang mababang uri. Bakit mo ito binili? Boss, alam mo ba ang tungkol sa maling imprenta ng RMB? Ang ganitong posibilidad, ay parang naghahanap ng karayom sa banta ng dayami. Ang presyo nito, ay tumaas ng sobra, sa mga nakaraang taon. Alam mo ba kung bakit? Dahil kakaunti. Tama. Ang bihira ay mahalaga. Sa milyon-milyong piraso. Maaaring wala kang makita kahit isa. Katulad ng hawak ko ngayon. Ang pinggan na ito na may disenyo ng blue and white porcelain.
Ito ay talagang isang gan mula sa opisyal na pugon noong huling bahagi ng Qing Dynasty. Kung nangyari ito noon, siguradong walang may gusto sa depektibong produkto. Pero sa ngayon, ito na ang maling bersyon ng salaping papel. Yang Li, ang galing mo sa pagsusuri ng mga kayamanan. Sobrang astig mo. Oo, pero sabi mo, itong maling bersyon ng pinggan na Qinghua. Ngayon, mga magkano kaya ang halaga nito? Sa kasalukuyang merkado, ang dami ng bentahan ng official kill ng Qing Dynasty ay palaging mataas. Karaniwan ang presyo ay nasa 80,000 hanggang 70,000. Pero, ang ganitong klase ng depektibong item ay bihira. Ang presyo ay posibleng tumaas pa ng 1 beses hanggang 2 beses. Kung may makakagusto nito, mga mamimili ng mga kakaibang bagay, baka mas mataas pa ang presyo. Kapag ipinasa mo ito, diretso kang kikita ng 100 beses. Ako na itong malaking boss. Sumama sa'yo ngayon, para matuto ng bagong bagay. Oo, Terra na. Ay, sandali lang kayo. Kanina naglalaro ako ng cellphone. Medyo na-distract ako. Itong plato. Binili ko ito ng mahal. 10,000 piso. Hindi nyo pwedeng kunin ito. Anong ibig mong sabihin? Ang plato na ito, noong una, binili ko ito ng 50,000 piso, para makuha. Kanina, nagkamali lang ako. Sinabi ko 1,000 piso. Kung talagang gusto mo ito, 6,000 piso, kunin mo na. Ikaw na boss. Bakit pa nagbabago-bago ang isip mo? At saka ang patakaran dito sa West Street Ghost Market, ay kapag nabili na, hindi na pwedeng bawiin. Kaya't kung tinanggap mo na ang pera, wala ka nang pakialam dito. Bakit mo tinaasan ang presyo? Ang pamilihan sa West Street ay palaging sumusunod sa mga patakaran. Kung gagawin mo ito, natatakot ako na sa hinaharap. Hindi ka na kailanman makakapasok sa West Street. Wala akong pakialam. Ang mga patakaran ng West Street ay para sa West Street. Ito rin ang patakaran ko. Ang plato na ito, 1,000 piso. Siguradong hindi ko ito ibibigay sa inyo. Bukod pa rito, tinitingnan ko kayong dalawa. Mukhang naghahanap lang kayo ng mura. At basta na lang ibigay sa inyo. Nalugi ako. Sa larangan ng anti-gang bagay, ang mahalaga ay ang mata at kalooban. Napakaraming kayamanan sa mundo. Bawat isa ay umaasa sa sariling kakayahan. Kung nalugi ka man, wala kaming pakialam. At saka, kung ang plato na ito ay hindi nagkakahalaga ng 10,000 piso, ibabalik mo ba ang diferensya sa amin? Wala akong pakialam. Kinuha ang plato mula sa pwesto ko, kaya magbayad kayo, o ibabalik ko na lang ang pera ninyo. Kayo. Sige. 60,000 na lang, pero sabihin ko muna, walang bawian. Ginawa ko na itong eksepsyon. Dagdagan ang bayad sa batang ito, hindi man lang kumukurap. Baka naman masyadong mababa ang tawad ko. Hindi pwede. 60,000 piso ang presyo kanina. Alam mo naman, kung magkano ang halaga ng plato na ito, kung talagang gusto mo. Magpapalugi ako. Ibibigay ko sa'yo ng kalahating presyo. Pagkatapos, hindi kita pahihirapan. Makakakuha ka rin ng dagdag na kita. Ako naman, makakatikim din ng benepisyo. Ano sa tingin mo? Ano bang ibig sabihin ng boss mo? Kanina malinaw na sinabi niyang 6,000. Ngayon bigla na lang nagtaas ng presyo. Gusto mo kaming ibenta sa kalahati ng presyo ng mga anti-gang bagay. Wala nang sinusunod na patakaran. Tumahimik ka na. Gusto mo ba o hindi? Isa lang itong plato. Kung ayaw mo, maraming gustong kumuha nito. Sige. Ayon sa sinabi mo, hahatiin natin ang kita sa kalahati. Pero, may isa akong kondisyon. Yang Li. Hindi mo siya pwedeng paboran, lalo na ang sanayin siya sa ganyan. Ito. Ang plato na ito ay... Anong kondisyon? Napakasimple ng kondisyon. Ako ang narito mismo. Ibebenta ko ang porcelain plate na ito. Kung may bibili nito, kukunin ko lang ang kalahati ng pera. Pero, para mabawi ang aking lugi, kailangan kong pumili ng isang bagay mula sa iyong pwesto. Kung walang kukuha sa plate-rang porselana na ito, ibabalik ko ito sa iyo ng buo. Ano sa tingin mo? Hehe, tanga yata siya. Sa pwesto ko, puro modernong mga gawa na mabebenta ng mahal. 1 piraso pa lang, pwede ko na ipamigay. Sige. Sige, ayon sa sinabi mo, kapag nabenta ang plato na ito, hati tayo sa kita. Sa mga nasa pwesto, pili ka ng kahit ano. Hehe. Sige. Mga kaibigan. Katatapos ko lang makipagpustahan sa may-ari ng tindahan na ito. Postahan. Nakita nyo lahat. Ngayon, dito mismo, ibebenta ko ang bagay na ito. Ito mismo ang hawak ko. Plato ng porselana. Ang bagay na hawak ko. Isang depektibong produkto mula sa opisyal na kill ng dinastiyang Qing. Tiyak na ang lahat ng narito sa West Street ay may kaalaman tungkol sa mga koleksyon
Sa kasalukuyang merkado, ang presyo ng opisyal na kiln ng Qing ay nasa pagitan ng 80 hanggang 70,000. Bagaman ang hawak ko ngayon ay isang depektibong produkto, ngunit ang halaga ng koleksyon nito ay higit pa sa kumpletong mga piraso mula sa opisyal na kiln. Mga depektibong piraso mula sa opisyal na kiln, hindi ba't mga sirang piraso lang iyon na sinunog? Noong araw, oo, mga sirang piraso lang iyon. Pero ngayon, ngunit, mga bihirang kayamanan na iyan. Alam nyo ba ang tungkol sa mga maling imprenta ng pera? Ang bagay na ito ay pareho lang. Kapatid. Interesado ako sa plato mo. Sobrang interesado. Magbigay ka ng pinakamababang presyo. Kung okay ang presyo, kukunin ko na ito ngayon. Presyo sa ilalim ng mesa, 85,000. Mukhang maganda naman ito. Isang presyo lang, 70,000. Dahil walang ibang nagbid, itong hawak ko na, plato ng porselana, binili na ng boss na ito, Yang Lee. Sigurado ka bang ibebenta mo? Oo. Ha, halika, i-scan mo. Pumasok na sa wallet ang 70,000 yuan. Sige. Ito ang 700,000, hahatiin ko sa iyo ang kalahati. May 45,000 sa wallet mo. Itong bagay na ito, kukunin ko na. Kunin, hehe. Yang Lee. Isang kahon lang ito. Kaya ba nitong maibalik ang nawalang halaga ng plate rang porselana? Mukhang malaki ang lugi natin ngayon. Akin na itong bagay na ito. Huwag kang magbago ng isip. Kailangan mong magustuhan ito. Bukas, ibibigay ko sa iyo ang isa. Basta huwag kang magbago ng isip, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang bagay na ito, mas mahal kaysa sa blue and white porcelain plate kanina. Mas mataas ang presyo. Ang bagay na ito, binili ko ito ng 45 pesos kada kilo. Kada kilo ko ito binili. Sa tingin ko, nagkamali ka ng bili ngayon. Ang kahon ng pulbos na ito, ay purong ginto pala, HMM. Ito ay pag-aari ng paboritong consort ni Jiaking, ang kahon ng pulbos ni Ulanara. Buong kahon ay gawa sa purong ginto, at napakataas ng nilalaman ng ginto. Bukod pa rito, ito ay isang bagay na naiwan mula sa panahon ng Jiaking. Sa tingin mo ba, hindi mataas ang halaga nito, Yang Lee? Napakahusay mo talaga, nahanap mo pa ang ganitong kalaking pagkakataon. Ikaw talaga ang aking swerte. Sa kasalukuyang merkado, mayroon ding mga piraso na ibinebenta ng hiwalay. Pinakamababang halaga nito ay isang hairpin, na ibebenta sa halagang 1,500,000. Ang pulbos na kahon na ito, mas mahal ang presyo nito kumpara sa hairpin. Malamang mas mataas, hindi mas mababa. Saan galing ang taong mukhang probinsyano? Bakit ang talas ng mata mo? Lugi na hanggang sa lola, kapatid. Tingin ko dito sa bagay na ito, mukhang maganda rin. Basta handa kang ibenta, 170,000. Ngayon ko nabibilhin. Ang bagay na ito, kung ibebenta ng buo, mas mataas pa ang presyo. Yung kaninang blue and white porcelain, nakakuha ka na ng bargain. Itong isa, sa tingin ko, huwag na lang. Tara na. Ang pagpunta natin dito ngayon, ay may naidulot ding pakinabang. Itong purong gintong lalagyan ng pulbos, ay kikita ng malaking pera. Sa ganitong paraan, di talaga nasayang ang araw na ito. Mukhang sa hinaharap, hindi ka na makakapasok sa West Street. Hindi na kami magtatagal. Isipin mo na lang, na isa itong aral. Isipin mo na lang, na isa itong aral. Oo. Ay. Ang aking gintong lalagyan ng pulbos, ang aking milyon-milyon. Ay nako, ang aking milyon-milyon. Ang galing ng taong iyon. Oo, isang tingin lang niya. Kaagad niyang nalaman kung alin ang totoo. Hindi ko alam kung saan siya galing. Mukhang bata pa siya. Ang galing ng mata mo. Baka naman isa kang tagapagsuri mula sa malaking auction house. Nagpunta ka ba rito sa West Street para maghanap ng mga rare items? HMM. Uy, kaibigan, sandali lang. Kamusta, kaibigan? Ako si Ma Pingching. Isa akong kolektor. Ngayon sa West Street Ghost Market, nagkaroon ako ng pagkakataon na makita ang kakayahan mo sa pagsusuri ng mga alahas. Talagang napahanga mo ako. Kung nandito ka para sa gintong lalagyan ng pulbos, pasensya na, hindi ko ibinebenta ang bagay na iyon. Ay, mali ang pagkakaintindi mo, kapatid. Bagamat mahalaga ang purong gintong lalagyan ng pulbos, hindi ko kunin ng isang maginoong hilig ng iba. Nagmadali akong pumunta rito dahil hinahangaan kita, ang mata ng nakababatang kapatid. Sa mundo ng sinaunang kalakalan, ang may ganitong kakayahan sa pagtingin ay bihirang-bihira. Napakabata pa ng nakababatang kapatid. Hindi ko alam kung ano ang plano mo para sa hinaharap.
Huwag kang mag-alala, tungkol sa benepisyo, siguradong ikakasya mo. Mukhang nanghihikayat ka ng tao, si Yang Li ay tao ko. Paano mo siya maaagaw? Boss Ma, sa harap ko mismo, mukha ng boss, inaakit mo ako, di ba medyo hindi tama, ha ha ha. Pasensya na, may trabaho na ako, nasa tabi ko ang boss ko. Pasensya na kung naging bastos ako, ano, tingnan mo kung okay ito, mayroon akong isang pagtitipon. Gusto kitang imbitahin bilang konsultant, syempre, kung interesado ka. Pwede mo itong gawing pagkakataon. Kung ganun pala, may isa na naman akong pagkakataon para kumita ng pera. Kailangan ko talagang pumunta. Sige, sakto, may oras ako. Pwede kitang samahan sa pagtitipon na ito. Maraming salamat talaga. Kanya-kanyang pangangailangan lang. Pupunta rin ako. Sige, sama-sama tayo. Wala namang problema. Pakiusap. Oy! Hindi ba tayo pupunta sa auction? Bakit napunta ka sa tea house para uminom ng tsaa? Ang pusa may sariling paraan. Ang aso may sariling paraan. Sabi nga nila, kapag iinom ng tsaa, piliin ang Shaoxiang tea. Kapag magpapakumbaba, pumunta sa bundok ng Lizzie. Sabi nga, ang bawat propesyon ay parang bundok na mahirap akyatin. Oh, naiintindihan ko, itong si Yang Li, sa pagsasalita at paggawa, talagang walang bahid ng pagkakamali, at ang mga salitang koda sa trabahong ito, kahit ako mismo, hindi ko kayang ipaliwanag lahat, pero naiintindihan ni Yang Li, napakalinaw, baka nagkamali rin ako ngayon. Hehe. Sinasabi nilang may misteryo sa tsaa, ang butas ay konektado sa ilalim ng lupa, kung susundin ang landas ni Guanyen, kailangan mong tanungin ang daan ng batang disipulo, hindi ko alam kung ikaw ba, kapatid, ay nasa landas ng tsaa. Ganun pa rin ang Guanyen Road. Ako si Yang Li. Kumusta? Mayroon po ba kayong door sticker? Ha? HMM. Sige. Hindi ko inasahan. Isang maliit na tsahan. Ngunit may kakaibang mundo sa loob. Mukhang isa itong katamtamang laki na auction. Parang ito ay isang pribadong auction. Hindi ba, karaniwan, sa ganitong klase ng auction, ang mga item na iniaalok, mga bihirang obra maestra ito. Narinig ko, na kahit ang ilang mga bronze, ay posible ring lumabas sa ganitong lugar. Hanap muna tayo ng lugar na mauupuan. Hintayin natin ang simula ng auction. Kapatid, alam mo ba ang mga patakaran sa auction na ito? Hindi. Sige. Ipapaliwanag ko ng maikli, sige, itong tea house ng Shaoxiang, matagal na itong itinatag. Ang bawat auction ay nahahati sa 3 round. Sa unang round, may 10 item na ipapakita. Ang bawat isa ay may halaga at kalidad, na hindi matatawaran. Sa pangalawang round, may 7 item. Ang 7 ito, kahit saan ilagay, ay maituturing na yaman ng tindahan. Sa Shaoxiang Tea House, nasa pinakamataas na antas na ito. Sa narinig ko sa'yo, may mas maganda pa. Oo, tama. Ang ikatlong round ay ang pinakamaganda. Iilan lamang ang pwedeng sumali sa auction. Boss Ma, ano ang presyo mo ngayon? Ako. Depende sa'yo. Hehe. Basta makakuha ng magandang klase, masaya na ako. Sana dito, sa pribadong auction, makakakuha ng malaking diskwento, kikita ng ilang milyon, HMM. Hehe. Sobra mo naman akong pinupuri. Auction, laging pinakamataas ang nananalo. Kahit na kaya kong makita ang ilang bagay, hindi ko pa rin kayang tapatan ng pera nila. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Makakakuha pa rin ako ng magandang presyo. Meron pa rin ako niyan. Ay, Yang Li, sabi mo. Magkano kaya ang presyo ng isang dekalidad na item na ganito? Mga magkano kaya ito? Hindi ko alam. Tinatayang aabot ng ilang milyon. Ha? Isang dekalidad na item lang, lampas milyon na agad. Paano pa kaya kung sobrang ganda nito? Hindi ba aabot na ng bilyon? Mga kagalang-galang na panauhin, dumating na ang tamang oras. Isasara na ang Shaoxiang Tea House. Pakiusap, tumutok sa kampana. Huwag palampasin ang pagkakataon. Bakit hindi pa nagsisimula? Sa lahat ng mga auction, noon at ngayon, ang tunog ng gong ang hudyat. Isang tunog bilang hudyat ng simula ng pagkuha. Tagal nang umiiral ang paniniwalang ito, at karaniwang pinaniniwalaan ng lahat na, ang tunog ng gong na ito, ay isang mahalagang hakbang sa buhay, isang bagay na talagang, karapat dapat alalahanin. Oh, HMM, sabi ko nga, kapag may nagpapakasal, bakit kaya ang aga-aga, may pakalambang at tugtugan na?
Mga bossing, ako ang magiging auctioneer ninyo ngayon, at host na rin. Sigurado akong lahat ng narito, alam na ninyo, ang mga patakaran ng Shaoxiang Tea House. Magbigay kayo ng inyong alok, ang may pinakamataas na alok ang mananalo. 3 beses na pagkalampag ng gong, ay tanda ng matagumpay na auction. Sa oras na magtagumpay ang inyong bid, maaaring pumunta sa likod para bayaran ang kaukulang halaga, kunin ang item na napanalunan. Hehe. Hi, mga ginoo, umupo kayo. Sino ang napakaastig? Ang taong ito ay si Ginoong Ba, sa mundo ng anti-gong collection. Baka walang maglakas loob, na hindi bigyan ng galang si Ginoong Ba. Oh. Kaya pala. Si Ginoong Ba ay kilala, sa mundo ng anti-gong bagay. Kapag siya'y dumating, tiyak na may mga pambihira. Kaya pala. Ito ang misteryosong si Ginoong Ba. Si Ginoong Ba ay laging nagbebenta, at ang kanyang mga produkto ay laging dekalidad, at siya ay palaging misteryoso. Walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang kanyang mga produkto. Ay, hindi ba si Baye ang nagbebenta? Bakit sa mesa niya may nakalagay pang puting jade na pulse earrings? Huwag mong maliitin ang pulse earrings na ito. Ito ay espesyal na ginawa para kay Baye. Oh, ganap na gawa sa puting jade. Ang ginamit na material ay napakahusay na puting jade na parang taba ng tupa. Ang halaga pa lang ay umaabot na sa milyon-milyon. Kung sakali na sila ay umabot sa matinding kompetisyon, kailangan lang nilang itaas ang kanilang paddle upang magdesisyon kung kanino mapupunta ang item. Kung gusto ito mismo ni Ginoong Ba, ang mga item ay direktang dadalhin sa harapan. Oh, sabi ko nga, napaka-engrande naman ito. Pero, teka lang, bakit hindi pa nagsisimula? Kailangan hintayin si Ginoong Ba na magsalita, dahil nandito siya. Kailangan pa rin ibigay ang respeto. Ano pang hinihintay? Hindi mo ba nakikita na nandito na ang lahat? Dahil nagmamadali na si Ginoong Ba, umpisahan na natin ito. Narito ang unang item na i-auction ngayong araw. Ito ay mula pa sa huling bahagi ng dinastiyang Qing. Isang pulang vase na may 3 kulay at isang hawakan. May marka sa ilalim na nagsasabing ginawa noong panahon ni Kangxi ng dakilang Qing. Tiyak na isa ito sa mga pinakamahusay na single ear vase. Panimulang presyo, 500,000. Bawat pagtaas ng bid ay hindi bababa sa 20,000. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Aba, ang kulay nitong parang red bean paste ay napakabihira. Hindi lang napakahirap gawin, kundi matagal din ang proseso. Napakaganda rin ang pagkakagawa nito. Hi, Yang Li. Bakit ang tahimik mo? Bakit walang nagbibid? Ang bagay na ito ay medyo karaniwan. May mas magaganda pa sa susunod, kaya natural na walang bibili. Oh, sinasabi ko lang, ganitong klaseng basura, hindi na kailangang ipakita pa, di ba? Parang sayang ang oras natin. Sa unang round na ito, bilisan na natin. Baka nga, ang unang round na ito ay diretsong laktawan na lang. Kilala mo ba ang taong ito? Si Ginoong Liu Zhengping ng pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay palaging namunguna sa industriya ng mga anti-gong bagay. Pinuno ng industriya. Itong batang si Ginoong Liu ay matalino mula pagkabata. Ang kanyang kakayahan sa pagsusuri ay higit pa sa inaasahan. At kilalang kilala. Mga kaibigan, ang ating proseso ngayon ay maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago. Ang unang item natin sa auction ay ilalagay sa huling bahagi ng bidding. Tama, may sasabihin ako sa'yo kung sakali may bagay na gusto mo. Kapag nagustuhan ni Liu Zhengping, hindi mo na kailangang sabihin sa akin. Siyempre, hindi ko rin ito kukuhanan. Kahit ikaw, hindi mo rin magawang kunan. Ang impluwensya ng pamilya Liu sa mundo ng anti-gong bagay ay napakalakas. Si Liu Zhengping sa auction, walang maglalakas loob na makipagkumpitensya. Oo. Susunod na ipapakita namin ang pangalawang item. Tama. Maganda ito. Ang Jade Qing Kunlun fan na ito ay isang alay mula sa Persia para kay Qianlong. Ang hawakan ng pamaypay ay gawa sa purong jade. Ang tela ng pamaypay ay gawa sa pinakamataas na kalidad ng sutla. Ang panimulang presyo ay 2 milyon. Kapatid, sa tingin mo ito, ang Jade Qing Kunlun fan ay maganda, talagang bihira. Ang ganitong uri ng jade fan ay napakabihira sa mundo ng mga anti-gong bagay. Sabi nga nila, ang bagay na bihira ay mahalaga. Dalhin mo ito pa uwi at ipunin. Sa hinaharap, tataas pa ang halaga nito, 2,200,000.
Narinig ko na mahilig ka sa mga eleganteng bagay. Ang Jade Ching Kunlun fan na ito. Gusto mo ba ito? Maganda talaga ang bagay na ito. Kung gusto ko, ako na mismo ang bibili. Hindi na kita gagastusin. Ginoong Leo, isang presyo. 5 milyon. 5. Ang pamaypay na ito. Akin na ito. Salamat sa inyong lahat sa pagbibigay ng respeto sa akin. Ako si Leo. Ngayon, binili ko ang item na ito para lamang mapasaya ang isang dalaga. Kung ang mga susunod na item ay may interes kayo, handa akong magbigay daan. Oh. HMM. Bakit narito si Yuyu? Baka naman, pinilit siya ni Liu Zhengping. 6 milyon. Nababaliw na ang batang ito, naglalakas loob siyang gawin ng Yuking Kunlun fan kay Young Master Liu. Saan siya nanggaling? Young Master ng pamilya Liu. Mula pagkabatay mataas ang pangarap, ang batang ito, nang ahas na ipahiya si Ginoong Liu sa harap ng lahat. Mukhang may magandang palabas na mangyayari. Hindi sigurado. Nang ahas na haumanin si Ginoong Liu, malay mo ang batang ito. Hindi rin pangkaraniwan ang kanyang pagkatao. Kapatid, ano ito? Gusto mo rin ba ang Jade Ching Kunlun fan na ito? Tama. Bakit siya nandito? Pumunta ba siya rito para suriin ang kayamanan? Ay nako, ang tanga na ito. Hindi ba niya alam kung sino si Liu Zhengping? Nakikipag-agawan pa siya. Hindi mo ba napansin na may kumpiyansa siya? Gusto kong makita. Dito sa Yangcheng, sino ang maglalakas loob na kalabanin ng pamilya Liu? Ako. Mahilig din akong mangolekta ng mga pamaypay. Sana'y pahalagahan mo ito, Ginoong Liu. Team. Gusto kong makita kung anong lakas ang meron ka para kalabanin ng pamilya Liu. 10 milyon. Ang pamaypay na ito, kukunin ko na ito. Talagang interesante ito. Yang Li, si Ginoong Liu ngayon, hindi mo kayang kalabanin. Huwag kang padalos-dalos. Magagalit ang pamilya Liu kahit hindi mo iniisip ang sarili mo. Huwag mong hayaang mag-alala ang pamilya mo dahil sa'yo nang walang dahilan. Ang pamaypay na ito, ang pinakamataas na halaga ay 8 milyon. Umastos ng pera ng walang saysay, para lang makipagtalo sa isang spoiled na anak ng mayaman. Talagang hindi sulit. Sige na nga. Hindi na ako magbibid, aatras na ako. Ngayon, iaanunsyo ko, ang Jade Ching Kunlun fan na ito, ay nakuha ni Ginoong Liu. Susunod, pakilabas ang ating huling item para sa auction. Nandito si Liu Zhengping. Ang huling item na ito, mukhang wala tayong pag-asa rito. Ang tao ang nagpaplano, ang langit ang nagpapasya. Tama na. Ito ang Liu Li Wan Jia, Huang Zun Long Touyin. Panimulang presyo ay 12 milyon. Liu Li Wan Jia Huang Zun Long Touyin. Pinakamataas na kalidad mula sa dinastiyang Song. Halaga ay 50 milyon. 20 milyon. Nagbid si Ginoong Yang, 2 milyon. Kapatid. Hindi ito mahalaga, puro salamin lang ito, may mga tao na hindi alam na naloko na sila, mga nandito, mga bihasa kayo. Kung talagang kayamanan ito, bakit mapupunta sa inyo? Mga Ginoo, kung sakali, walang magbibid. Sa bagay na ito, ang item na ito, mapupunta ito sa batang kapatid na ito. Salamat sa inyong lahat kung walang magbibid. Ang Dragon Seal na ito, ay kukunin ko na, cute na bata. Itong mahal na bisita, binabati kita, ang kristal na ito. Ang gintong Dragon Seal, ay sa iyo na, munting kapatid. Talaga bang? Gusto mo ang Dragon Seal na ito? Hindi ko kayang linlangin si Ginoong ba, ang selyong ito ng ulo ng dragon. Talagang gusto ko ito, kahit magdagdag pa ng 5 milyon, bibilhin ko pa rin ito. Sige. Ang selyong ito ng ulo ng dragon, Ginoong ba, ibibigay ko na sa'yo. Wow, ibigay. Ang galante talaga ni Ginoong ba, oo nga. Ito ay nagkakahalaga ng 20 milyon, binigay lang ito sa akin ni Ginoong ba. At, magbebenta lang ako ng 1 beses, makakakuha ako ng 50 milyon, napakalaking pagkakataon ito. Maraming salamat, Ginoo. Kung may kailangan kayo sa akin sa hinaharap, ang kabutihan ninyo ngayon, aking tatandaan. Sige. Oy, kapatid, mapansin ka ni Ginoong ba? Siguradong angat ka, malapit na ang tagumpay mo. Hindi ko akalain, ganito pala kumilos si Ginoong ba? Ang galante niya, mga milyon-milyong bagay, basta na lang ibinigay, sa hinaharap. Dahil sa koneksyon kay Ginoong ba, sa mundo ng anti-gang bagay, makakatayo na tayo. Oo, tapos na ang auction, tara na. Oo.
Ang batang ito, talagang magaling. Bigyan lang ng ilang taon para mag-mature. Malay mo, mas hihigit pa siya sa akin. Kuya, sa mga kabataan, maraming may pambihirang talento. Bakit? Labis ang pagkiling mo sa batang ito, minsan. Sa pagtingin sa talento ng isang tao. Hindi mo lang dapat gamitin ang iyong mga mata, ganito. Madali kang malilimitahan. Huwag gamitin ang mata. Ano ang gagamitin para tumingin? Haha. Napakahina ng talento mo, hindi mo ito maiintindihan. May tiwala ako sa batang ito. HMM. Yang Lee, ang galing ng performance mo ngayong gabi, talagang, napahanga mo ako. Pero ang kakayahan mo sa pagsusuri ng mga kayamanan, talagang kahanga-hanga, sa hinaharap, siguradong parami ng parami ang mga tao, na gustong kunin ka, hindi kaya. Magpapalit ka ng trabaho, team. Boss, ako ay tao mo. Gusto mo bang lumipat ako ng trabaho? Ayaw ko pa rin. Siyempre naman. Ayaw ko. Ang ganda mo kasi. Paano kita iiwan? Mabuti naman. Hello. Oo, sige, alam ko na. Yang Lee, HMM, gusto ko. Hilingin ang tulong mo. Anong tulong? Gusto kong pa. Magpanggap kang boyfriend ko, sasamahan mo ako, sa isang dinner gathering, magpapanggap akong boyfriend mo, kailangan sigurong bumili ng kaunti, hindi pwedeng walang dala, hindi ba nakakahiya iyon? Hindi na, ikaw na, magpanggap ka na lang na boyfriend ko, galingan mo. Siguradong hindi kita pababayaan. Sige, siguradong tutulungan kita, tara na. Tula, tumingin ako sa labas. Medyo malamig ang panahon. Sinabihan ko ang kusina na gumawa ng isang mangkok ng sabaw ng luya para sa'yo. Inumin mo na habang mainit pa. Kuya. Halos 20 degree sa labas. Tatawagin mo bang malamig na ang panahon? Ipapakilala ko lang. Ito si Luo Xiao. Ang pamilya niya ay nasa negosyo ng jade. Luo Xiao. Ito ang boyfriend ko, Yang Lee. Isa siyang eksperto sa pagsusuri ng anti-gang bagay, partikular sa jade. May kaalaman din siya. Sa hinaharap, maaaring magkaroon ka ng pagkakataon na makipagtulungan kay Mr. Luo. Oo, tiyak. Nandito na rin lang tayo. Umupo na tayo. Sakto, may gusto akong pag-usapan kay Shiwen. Hindi na kailangan. Pumunta ako ngayon. Hindi para makipagkita sa'yo. Pumunta ako ngayon. Gusto ko lang sabihin sa'yo. Walang posibilidad sa ating dalawa. Nakita mo naman. May boyfriend na ako, kaya pakiusap. Huwag mo na akong hanapin pa. May boyfriend na ako, kaya mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Shiwen, bakit mas pinili mo ang isang lalaking mukhang walang kwenta? May hitsura naman ako. May maayos na pamilya pa, at saka, ako ay tapat pa rin sa iyo. Ano ba ang kulang ko kumpara sa kanya, sa lalaking iyan, bukod sa magandang itsura? Ano ba ang meron siya na wala ako? Rock, sa pagitan natin, wala tayong anumang relasyon, hindi na mangyayari ang anumang bagay, kaya, huwag mo na akong guluhin, Shiwen. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Bakit mas pipiliin mo ang isang lalaking pabebe? Ayaw ko rin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto ko. Wala kang kinalaman dito, tara na. Sandali. May isa pang bagay. Ano iyon? Ito ba ang pinakamahusay na dugo jade? Wow! Itong dugo jade, magkano kaya ito? Ilang milyon siguro. Palawit na jade, peke, halaga 2,000 yuan. Tula. Gusto ko lang malaman mo, basta gusto mo, bigyan mo ako ng pagkakataon, ano man ang gusto mo, ay makukuha mo. Tawa ka ng tawa. Anong ikinatatawa mo para sa isang mahirap na tulad mo? Huwag nang isipin ang pagbili ng jade, ang tali ng jade na ito, kaya mo bang bilhin? Tayong dalawa, hindi talaga tayo, magkaibang mundo. Ngayon ipapakita ko sa'yo, pagkakaiba-iba ng mundong ito, Rock. Kung sino ang hinahanap ko, ay usapan ko, wala kang pakialam, at saka. Gusto kong sabihin sa'yo, huwag kang makialam sa lahat ng bagay. Lahat kayo'y nag-aakala, sa mundong ito, hindi lahat ng mga bagay ay nabibili ng pera. Pakiusap, sa susunod, huwag mo na akong guluhin, Shiwen. Ang aking tunay na damdamin, hindi mo ba nakikita? Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang kulang ko kumpara sa kanya? Wala akong pera. Pero, kung magbibigay ako ng kwintas,
Tiyak na hindi ito peke. Parang wala kang sinseridad dito. Anong ibig mong sabihin? Sino ang nagsabi sa'yo na peke ito? Sasabihin ko sa'yo, ipinasadya ko ito sa isang eksperto. Mas mabuti pang magpakita ka ng respeto. Binibigyan kita ng mukha, ha? Sabi mo ito ay ginawa ng isang tao, pero tinitingnan ko itong jade mo. Bakit wala man lang kulay? Kahit sa loob, wala man lang kahit kaunting cotton texture. Pag tinitingnan itong jade, kitang-kita na ito ay pininturahan. B-grade ay B-grade. Hindi kailanman magiging natural. Imposible ito. Ito. Tula. Ako. Ganito, pinapangako ko na maya-maya, papalitan kita ng totoo. Palitan ng mas mahal. Rock. Hindi mo kailangang mangako sa akin ng kahit ano. Kung totoo o peke ang kwintas na ito, wala akong pakialam. Ang hiling ko lang. Huwag mo na akong guluhin pa, HMM. Lahat ito ay dahil sa'yo. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat, kaya hindi na ako pinili ni Shiwen na makasama niya. Anong karapatan mong sabihing peke ito? Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta kahit saan para magpa-authenticate. Naniniwala ako kahit saan ka magpatingin. Pareho lang ang resulta ng pagsusuri. Peke ay peke. Hindi kailanman magiging totoo. Mahal. Gabi na. Terran at magpahinga tayo. Sige. Ikaw si Yang Li, tama ba? Tandaan kita. Hintayin mo ako. Ipapakita ko sa'yo ang kahihinatnan ng pag-agaw ng babae sa akin. Yang Li, salamat sa'yo ngayon. Kung hindi, masakit na ang ulo ko. Ang makatulong sa amo para solusyonan ng problema ay isang karangalan para sa akin. Terra na, hatid muna kita pa uwi. Bukas, samahan mo ako sa istasyon ng TV. Sige, Terra. Kagabi, hindi mo rin sinabi sa akin, bakit tayo pumunta sa istasyon ng TV para sa pagsusuri ng kayamanan? Pagsusuri ng kayamanan, oo. Anong pagsusuri ng kayamanan? Bakit ka pumunta sa istasyon ng telebisyon? Dahil sinadya kong irehistro ka sa isang paligsahan sa pagsusuri ng mga kayamanan sa telebisyon. Ha? Salamat, boss, at iniisip mo pa rin ako, pero hindi ko kailangang sumali sa ganitong kompetisyon. Ay, huwag ka munang magmadaling tumanggi. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ang bahagi mo sa kita ng Kang Baudyo ay sa katapusan ng taon pa darating. Pero ang pangangalaga pagkatapos ma-discharge ng lolo mo, kasama na ang gastos para sa pagkuha ng caregiver, ay isang malaking gastusin. Oo. Ang kompetisyon sa appraisal ng mga antik ay may unang gantimpala. Hindi lang 5 milyong piso ang premyo, kundi maaari ka rin sa mismong lugar. Pumili ka ng kahit anong bagay na gusto mo. Naniniwala ako na sa talento mo, siguradong makakakuha ka ng unang gantimpala kapag dumating ang panahon. Ang pera ay hindi na magiging problema. Ang programang ito, paano kung may daya? Tungkol sa mga lihim na bagay, huwag kang mag-alala dahil ang palabas na ito ay pinagsama-samang inorganisa, kaya walang magiging lihim. Ang unang gantimpala na 5 milyon ay talagang kaakit-akit para kumita ng mas maraming pera. Sige, sumali ka at mayroon akong espesyal na kakayahan. Ang unang premyo ay madali lang makuha. Sige, pangako ko sa'yo, sasali ako sa kompetisyon. Halika. Terra. Ay nako. Itong programa tungkol sa appraisal ng mga antik, parang pababa na ng pababa ang kalidad. Kung sino-sino na lang, pwedeng sumali ngayon. Ha, hehe, tama, ting. Sinasabi mo na ikaw ay walang kwenta. Rock, anong ginagawa mo rito? Sinasabi ko sa'yo, habang nandito ako. Huwag mo nang isipin ang pag-angat. Magyabang ka na lang, kapag nasa entablado na, ipapakita ko sa'yo, sa mundong ito. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba? Sige, sa kompetisyon natin ngayon, nag-imbita rin kami ng ilang hurado mula sa Antique Association, Li Tayang, Feng Tianyang. Palakpakan natin, maligayang pagdating sa mga eksperto. Ang mga patakaran ng round na ito ay simple. Ang mga kalahok mula sa iba't ibang lugar ay makikipagkompetensya. Kailangan mo lang pumili ng tunay na anti-gang bagay mula sa 10 ito para manalo. Ang may pinakamabilis na oras ay makakapasok sa susunod na round. Bata, narinig mo ba? Ang pinakamabilis lang ang makakapasok. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang laban na ito ay inorganisa ng pamilya namin. Ang premyo at mga anti-gang bagay, hindi ko pinapansin.
Ganito. Ikaw. Kung may alam ka, ibigay mo na si Lin Shiwen sa akin. Itinaas ko lang ang kamay ko, pwede na kitang paangatin. Ganun ba? Para sa tulad mo, na nasa ilalim ng lipunan, kahit magpakahirap ka buong buhay mo, ang pinakamataas na kikitain mo ay ilang daang libo lang. Siguraduhin mong napag-isipan mo ito. Gusto kong maging una. Hindi mo kailangang itaas ang kamay mo. Hey! Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob. Akala mo ba ang mga kalahok ay walang ginagawa? Samahan ng mga anti-gang bagay. Ang daming hurado ang dumating. Sino sa kanila ang walang? Ilang personal na alagad. Ikaw pa ang umaasang makuha ang unang pwesto. Ang ating kalahok ay nasa entablado na para sa kompetisyon. Ngayon ay opisyal na nagsisimula. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Yang Li, kaya mo yan. Panatilihin ang kalmado. Naniniwala ako, kaya mong makuha ang unang pwesto. Oo, sasali rin ba siya sa kompetisyon? Bakit parang, mukhang wala siyang alam. Mukhang ang tanga niya. Host, napanood ko na ang lahat. Ang bilis mo namang natapos. Paano nangyari yun? Ang taong ito, baka nandito lang para manggulo. Yung nasa entablado, lahat ay peke. Natapos niya tingnan sa loob ng 10 segundo. Ang hirap paniwalaan nito. Isang beses lang niyang tiningnan kanina. Wala pa siyang hinawakan kahit ano. Hindi ba ako nagkakamali? Hindi tama. Siguradong naghahanap lang ng atensyon. Sinadya niyang gamitin ang palabas na ito para makakuha ng exposure. Huwag kayong magulat. Ang taong ito ay nagsasalita lang ng kalokohan. Sa tingin ko, takot siya na mapahiya mamaya. Ngayon, nagbibigay lang ng maling conclusion. Naghihintay na umatras. Sinabi ko na. Ang nasa entablado, lahat ay peke, ubo. Mayroon tayong isang kalahok sa entablado, na gumamit lamang ng 10 segundo, para makilala, ang lahat ng mga kayamanan. Talagang hindi ka panipaniwala. Ngayon, hayaan natin ang ating mga hurado, na tingnan, kung tama ba ang kanyang mga sagot. Matapos ang pagsusuri ng aming mga hurado, ang sagot ng kalahok na ito, ay lahat tama. Yang Li, magaling. Naniniwala akong makukuha mo ang unang pwesto. Kaya maaari bang itanong kung sa susunod na round, may ganito ka pa bang kumpiyansa, matatapos mo bang mabilis ang pagsusuri? Pumunta ako rito para makuha ang unang pwesto. Inaasahan ko ang iyong kahanga-hangang performance, Yang Li. Sa round na ito, siguradong tatalunin kita. Huling round na, tayo ang sasali sa programa, pagsusuri ng mga kayamanan, dalhin ang kani-kanilang mga kayamanan, sino ang makakakilala ng pinakamarami, mas mabilis, siya ang magiging huling nagwagi. Tawagin natin, ang unang tagasuri ng kayamanan, Ms. Lichi, pumanhik sa entablado, tingnan natin kung anong sorpresa ang dala niya. Miss Lichi. Hindi ba siya, ang kaklase ko sa kolehiyo? Noon pa man ay hindi niya ako gusto. Sandali. Ayoko na mag-assess, Miss Lichi. Ang lahat ay maayos naman. Bakit bigla na lang ayaw mo nang magpasa ng pagsusuri? Pumunta ako sa inyong kompetisyon. Dahil naniniwala ako sa inyo, sa antas ng inyong kompetisyon. Pero kung ang kompetisyon ninyo ay puro, ang mga kabataang ganito, kaya nagdududa ako sa inyong profesionalismo. Kaya hindi ko na ito huhusgahan. Pinagdududahan mo ang profesionalismo ng kompetisyon. Hindi mo man lang sinubukan. Paano mo nasabi ang conclusion na ito? Hindi kita pinaniniwalaan. Kung sa tingin mo'y bata pa ako, ipakita mo ang ebidensya. Ano ba ang kakayahan ko? Makikita mo agad. Miss Lee, tama ang sinabi mo. Isa siyang walang kwentang sinungaling. Ganito. Kung nagtitiwala ka sa akin, pwede mo akong hayaan na suriin ito. Kung hindi pwede, may tao kami sa bahay, na eksperto sa pagsusuri ng mga alahas. Pwede mo silang paitangnan sa iyo. Hindi na kailangan. Pasensya na, hindi ako naniniwala sa kakayahan mo. Sa tingin ko, hindi mo lang gusto. Ipaalam mo sa akin, hindi ka ba natatakot? Kung ako, sa harap ng maraming tao, kung malaman nila, hindi ka makakabangon. Napaka-awkward nun. Sige. Ngayon din, ipapakita mo sa akin. Kung hindi mo maipakita, wala akong pakialam sa inyong anong programa. Kailangan nyo akong bigyan ng paliwanag. Ang porselanang ito, para sa akin, ay napakahalaga. Kung ikaw ay hindi makakapagbigay ng tamang pagsusuri, ikaw ang may kasalanan. Kung ikaw ay magbibigay ng malabo, natural lang iyon, talo ka na. Miss Lee, tama ang sinabi mo.
Siya talaga, mahilig magsalita ng walang basehan. Pinapayuhan kita, umalis ka na agad. Napalabas na ang programa ng probinsya. Nakakahiya, isara mo ang bibig mo. Miss Lee, natapos ko na ang pagsusuri. Ito ay isang bagay mula sa panahon ng Republika ng China. Walang espesyal sa balon na ito para sa'yo. Maaaring mas mahalaga ito, pero kung pag-uusapan ng presyo, mas nagmumukha itong karaniwan. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, ang porselanang bote na ito, imposible. Ito ay mula sa panahon ng Republika. Miss Lee, ayaw mo bang hintayin akong tapusin ang sinasabi ko? Ano pa ang gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin sa iyo ay, ang panlabas na anyo na ito, totoo ngang mula sa panahon ng Republika, pero may nakatagong hiwaga sa loob. Ito ay isang napakabihirang, baliktad na disenyo. Ang nakatago sa loob nito ay mga bagay mula sa panahon ng Ming Dynasty. Hindi ba tama ang sinabi ko? Ano ang unverted manufacturing? Sa libro, nabasa ko, sinasabi na ang isang mahalagang bagay ay Jin Agaya sa isang ordinaryong bagay. Ginamit ito para magtago. Ganun pala. Paano niya alaman ito? Ano ang ibig mong sabihin? Ha. Pasensya na. Hindi. Grabe, ang galing mong magpanggap. Aba, ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Sa totoo lang, gusto ko talagang bigyan ka ng award. Kampiyon ng pagyayabang. Ha. TSK, Ignorante. Miss Lee, para mas maramdaman ng lahat ang karanasan. Pasensya na. Siya. Sira na siya. Tingnan nyo, sinabi ko na sa inyo, ang taong ito, walang alam sa pagsusuri ng mga kayamanan. Sinadya niyang manggulo, dalhin ng mga gwardya ang taong ito. Hindi tama, ang porselanang ito ay isang bote na may dragon. Tama. Ito ay isang panahon ng Wanli. Regalo mula kay Emperor Shenzong ng Ming, ang dragon-patterned vase ni Zhu Chang. Hindi ko akalain na sa buhay ko makakakita ako ng ganitong kahusay na pagsusuri sa isang paligsahan sa TV. Tama. Akala ko rin noong una na siya ay manggugulo lang. Hindi ko akalain. Ito ang maestro na nagtatago sa mga tao. Ang galing. Yang Lee, ang husay mo talaga. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Ang bibig ng tao ay 2 piraso ng balat. Ano man ang sabihin mo, iyon ang tama. Sige, ipaliwanag mo nga sa akin. Bakit ang bote mula sa dinastiyang Ming ay may balot na mula sa Republika ng China? Ang boteng may dragon na ito ay naipasa hanggang sa Republika ng China. Sa kabutihang palad, napunta ito sa kamay ni Warlord Yan Zishan. Nag-aalala siya tungkol sa boteng ito. Napakahalaga kaya may nagkaka-interes, pero sobrang minamahal pa rin. Kaya naman sa labas, binalutan ito ng balat ng panahon ng Republika. Paano mo nalaman? Ting. Tama ka nga talaga sa sinabi mo. Humihingi ako ng paumanhin sa dati kong pagkiling. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Walang problema. Kailangan ko nang bumaba sa entablado. Tawagin na natin ang pangalawang tagapagsuri ng kayamanan. Hindi ako nagkakamali. Ang kaong ito ay malamang isang bagay mula sa huling bahagi ng dinastiyang Qing. Tingnan nyo, ang takip ng kahon ay may tanawin na pintura. Ginintuan at pinaganda. Ang ganitong disenyo, noong huling bahagi ng Qing Dynasty, ay talagang sikat. Host, tapos na ang pagsusuri ko. Ang kahon na ito ay buong pininturahan ng pula. Hindi ito dapat isang bagay mula sa huling bahagi ng Qing Dynasty, kundi isang bagay mula sa panahon ng Ming Wanli. Napakaganda ng pagkakapreserba. Kung ito'y maingat na itatago, may malaking posibilidad pa itong tumaas ang halaga. Tokohan, ang bagay na ito, sigurado akong hindi ako nagkamali. Tiyak na mula ito sa huling bahagi ng dinastiyang Qing. Kalokohan ba ang sinasabi ko? Hintayin na lang natin ang resulta. Makikita agad natin. Ngayon, inaanunsyo ko, ang kampyon ng kompetisyong ito ay Yang Lee. Ang galing mo, Yang Lee. Hindi ako makapaniwala. Ikaw talaga ang nanalo ng unang pwesto. Yang Lee. Hintayin mo ako, team. Susunod, inaanyayahan namin ang ating mga hurado na magbigay ng parangal kay Yang Lee. Binabati namin si Ginoong Yang sa pagkapanalo bilang kampyon. Congratulations, congratulations. Sige, salamat.
Hindi ko akalain na ikaw talaga ang nakakuha ng unang pwesto. Rock, ano ang gusto mong gawin? Gusto mo ba akong saktan? O ako ang magtatanong kung ano ang gusto kong gawin? Yang Li, ang lakas ng loob mong agawin ang babae ko. Ngayon, gagawin kitang isang inutil. Ipapakita ko sa'yo na ang babae ko, habang buhay, hindi mo kailanman maaangkin. Kayong apat, sugurin niyo siya, Rock. Anong balak mo? Kung si Yang Li ngayon ay masaktan ng kaunti, hindi kita patatawarin. Ha ha ha. Lin Shiwen. May lakas loob ka pang kumampi sa kanya, mas gusto ko tuloy siyang patumbahin. Tapos, ikaw naman ang isusunod ko. Sige, kung gusto mo talagang masaktan, pagbibigyan kita. Yang Li, mag-ingat ka, walang problema. Tingnan mo ang suntok ko, papatayin ko sila. Talagang mayabang siya. 4 silang mga goons. Kinuha ko sila mula sa Yancheng Mercenary Group. Tinawag ang 4 na malalakas. Anong nangyayari dito? Ginastos ko ng malaking halaga para tawagin ang mga mamamatay tao. Ikaw, pinatay mo silang lahat. Anong gagawin mo? Sasabihin ko sa'yo. Ako nga pala, ang batang Panginoon ng pamilya Luo sa Yancheng. Kung manggahas kang galawin ako, hindi ka palalampasin ng pamilya Luo. Ganoon ba? Ang aking binti. Yang Li. Pinatay mo siya. Kung siya ay mamatay, maaaring maging mas mahirap ang pamilya Luo, pero kung mapilayan mo lang siya, ang pamilya Lin ay kayang ayusin ito, walang problema, hindi siya mamamatay. Pero, ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay malamang na gugugulin sa wheelchair. Sige, tara na, umalis na tayo para ipagdiwang ang iyong tagumpay sa pagkapanalo sa kompetisyon ng pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Sige, tara na. Hoy. Sige. Alam ko na. Anong nangyari? Ako. Gusto kitang imbitahan. Ngayong araw, maging tunay kong kasintahan. Gusto kitang anyayahan. Ngayong araw, maging tunay kong kasintahan. Samahan mo ako sa isang handaan. Alam ko na ang hiling na ito, talagang napaka-imposible. Kung may gagawin ka, unahin mo na iyon. Aalis na ako, ha? Ano nga? Kung magiging boyfriend mo ako, ano ang kailangang ihanda? Pumayag ka na. Oo, pumayag ako. Salamat sa'yo, Yang Li. Bakit ka sobrang excited? Ngayong gabi, sa party, may makikilala ka bang mahalagang tao? Oo, tara na. Pupunta tayo sa pribadong hasyenda. Sige. Sino siya? Si Shiwen. Hindi mo ba ipapakilala sa akin? Ex-boyfriend ko, si Wang Yuan. Ako ang kanyang nobyo. Yang Li. Shiwen. Pagkatapos mo akong iwan, ang iyong panlasa, palala ng palala. May isang bagay na dapat kong pasalamatan sa iyo, kung hindi dahil sa pagbitaw mo, hindi ko sana makikilala si Shiwen. May kailangan ka pa ba? Talagang marunong kang magpakasasa sa biyaya. Iniisip ko lang. Ang mga ngipin mo, siguradong malakas. Ano? Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Alam mo ba ang magiging resulta? Ano ang resulta? Hindi mo ba talaga iniisip na ikaw ay walang talo, langit at lupa, ako lang ang hari? May sakit ka sa pagdadalaga, ikaw, Wang Xiao. Malapit nang magsimula ang party, isang grupo ng mga probinsyano. Hindi mo kailangang makipag-away sa kanila. Ngayon, magbubukas tayo ng Rowstone. Hindi kita papatulan ngayon. Kung may tapang ka, subukan mo. Bata, kung may lakas ng loob kang makipaglaro, hindi kita titigilan hanggang hindi kita napapabagsak. Siguradong mapapahiya ka sa harap ng mga tula at mga sanaysay. Sino ba ang hindi nakakaalam ng kakayahan ng asawa ko? Siya pa. Dapat ba siya? Kung magsasalita ka, pwede bang huwag mo nang ang lakas ng dating mo? Sinong tina-target mo? Ikaw. Wang Xiao. Itong probinsya nung to, tinawag niya akong maharot. Sige lang. Ipapakita ko sa'yo. Paano ka napahiya? Yang Li.
Kanina. Salamat sa'yo. Walang anuman. Sino ba naman ako kung hindi mo boyfriend ngayon? Tara na. Magsisimula na ang pagtitipon. Tara, pasok tayo. Oo. Team. Mga kaibigan, sa araw na ito, sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa inyo, magdagdag tayo ng kaunting kasiyahan. Anong ibig mong sabihin? Pumili tayo ng tig-isang batong hilaw, kung alin ang mas mataas ang halaga, siya ang panalo, kung may matalo. Kahit gaano pa ang halaga, ng batong iyon, doble ang presyo, bilhin mo. Kaya mo ba, pinapayuhan kita na huwag magpadalos-dalos, sa huli. Ikaw rin ang malulugi, huwag kang mapapahiya, ako si Wang, wala pa akong kinatatakutan, kung natatakot ka. Sabihin mo na lang, ang takot ko lang, baka matalo ka, huwag kang magyabang, may lakas ba ng loob ka, ano bang ikakatakot dyan, team? Yang Li. Bakit hindi ka pumili, huwag muna, hayaan mo siyang pumili muna. Sa huli, siya pa rin ang ex mo, ang respeto na ito, kailangan mo pa rin ibigay sa kanya. Tawa, mamaya pa'y iyakin kita, tingnan natin kung hanggang kailan ka magyayabang. Ha ha ha. Ang bato na pinili mo. Kitang-kita naman, na walang lalabas na jade. Akala ko pa naman, gaano ba kalaki ang kakayahan mo? Akala ko. Isa ka lang palang nagpapasikat na tao. Oo nga. Hindi ko rin alam kung saan ka galing, probinsyano, na naglakas loob makipagpustahan sa asawa ko sa Jade Stones. Napaka-ambisyoso mo. Talaga bang iniisip mo na matatalo mo ako? Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Halika. Simulan na natin. Ano ito? Tama. Lumabas na ang berde. Isang hiwa, lumabas ang berde. Gusto kong makita mo mismo. Ang pagkakaiba natin, kung gaano kalaki. Team. Hiwain mo rin ito. Lahat lumabas na berde. Talagang hindi ka mapapahiya, Ginoong Wang. Ang galing ng kakayahan mo. Yang Li. Walang problema, alam ko. Ginawa mo ito para tulungan ako. Pero, kahit ano pa ang kalabasan, sasamahan kita sa lahat ng iyan. Huwag kang mag-alala, sino man ang matalo o manalo, hindi pa sigurado. Pati ang pinili ko, hiwain mo na rin, hindi ka ba magaling? Bakit mo siya pinapahiwa? Ikaw na lang ang maghiwa, sige. Mas mabuti kung ako na lang. Hayaan mo na, mukhang baguhan ka pa, ako na lang ang gagawa. Team. Saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob, ikaw at ang iyong mata? Karapat dapat ka bang makipagpustahan ng bato sa akin? Hiwain mo pa ng isa. Lumabas ang berde. Tingnan nyo, ang kulay ng batong ito. Napakalalim. Team. Umalis na lang. Swerte lang talaga. Malalim ang kulay, dahil may laman pa ito. Isa pang hiwa. Talaga bang iniisip mo, ito ay Ice Jade. Ito. Paano nangyari ito? Isa pala itong napakabihirang klase ng jade na ice glass type. Talagang ngayong araw ay, napahanga tayo ng husto. Ano sa tingin mo, Ginoong Wang? Ikaw. Mandaraya ka. Mandaraya. Hindi kaya ikaw ang Nandaya? Huwag mong sabihin, na hindi ko alam. Nasa batong ito, may ginawa kang kalokohan. Yung kanina mong hiwa, ang dalawang batong ito, ay may linya ng hiwa sa ibabaw. Kung hindi ako nagkakamali, ang batong ito ay pinutol mo na ng maaga. Ginoong Wang, natalo ka. Ayon sa ating pastahan, yung kakahiwa ko lang na batong jade ay napakahalaga. Mga 2 milyon. Ayon sa pastahan natin, kailangan mong ibigay sa akin 4 na milyon. Ang daming tao ang nakakita niyan. Ikaw ang panganay ng pamilya Wang. Hindi ka ba magbabayad? Ikaw. Team. Hindi ako magpapalusot. 40 milyon lang. Maliit na halaga lang ito. Ako si Young Master Wang. Kaya pa rin ipakita.
Salamat talaga, Ginoong Wang. Sa ganito, kapag ikinasal tayo, may puhunan na tayo. Sa oras na iyon, tandaan mong pumunta sa kasal namin ha, Yang Li. Hindi ko inakala, hindi ka lang magaling sa pagsusuri ng mga hiyas. Napakahusay mo rin, sa mga hilaw na bato. Napaka-talented mo talaga. Nagdesisyon na ako, sa buong buhay ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko.